proud, live good affiliate, doing it part-time whenever I have time. Yun yung punchline ko, no? So, pakilala na natin. Yes. So, once again, excited ako na ipakilala yung guest natin gaya ng nakaraang 2 podcast natin. Kasi, starting 2 podcasts ago, ang guest natin ay yung mga renowned leaders natin. Start tayo kay Coach Mike Marcelo, then si Coach James Sereno, and now, pandiinan na, no? Kasi Diamond Leader na yung guest natin, eh. So, hindi na natin patatagalin, Coach. So na, Coach Rex. Pakilala ka mo. Ayan. Maraming salamat sa inyong tatlo sa pag-imbita dito sa podcast. Yeah, this is a podcast, right? Yes. Okay, so yun. I'm Rex Campaña from Philippines. Siyempre. Kumbaga, dito lang ako, dito ako nag-start sa Pilipinas. Although, nakarating na rin ng mga iba-ibang bansa, kagaya ng Amerika. Pero hanggang ngayon, hirap pa rin mag-English eh. Pero okay lang. Hindi naman kailangan eh. Yeah. Diba, sabi nga nila, hindi naman requirements na magaling ka mag-English para maging successful ka sa ginagawa mo sa buhay. Tama ba? Tama. So, ang importante... Kasi napatunayan yun eh. Yes, dapat, iba yung siyempre, yung alam mong mindset mo eh. Dapat alam mo yung mindset mo na kung ito ka lang, di ba? So, bakit hindi mo subukan? Di ba? Kung nagawa namin eh. For sure, kaya mo din yan. Okay? So, yun lang yung aking muna. Ayun. Sabi nga ni Coach Sigrid, diinan na to kasi, di ba? May platinum tayo na interview o nakapodcast. Si Coach James nakaraang linggo. At ngayon, Diamond Leader. Actually, hindi ko na-imagine na may mga kasama ko sa screen na Diamond Leader. Kaya kailangan ko masanay ka na dapat. Dapat masanay ka na. Yan. At masasanay na tayo. Yan. Oo. Sasanayin natin. Claim mo na yan. Yun. Pero excited talaga kami. So, sa mga makakapanood ito, marami tayong magiging viewers for sure. Marami yung nag-send or nag-message sa akin na excited sila mapanood yung podcast. So, hopefully, yung mga nasa Pilipinas, gising pa sila. May nag-message sa akin na mag-shoutout muna ako sa isang platinum leader natin, si Coach Milen, ang ating mananahe from Caloocan City. Yan. Coach Milen. And nandito na rin si ating platinum leader, Coach Mike Marcelo. Yun, kumpare ko yan. Yun, ang aking kumpare na napakagwapo. Yun. The original gwapo. Yan ang original. Actually, ganyan din buhok ko dati. Hindi, dati kasi ganyan yung buhok ko. Nung magkasama kami niya, naubos eh. Ganyan buhok ko, ganyan kalago. Wala, hindi pinalad eh. Mas naunang naubos yung aking buhok kaysa doon sa aking yabang. Ayan. So, Coach Rex, siyempre, yes. Importante yung time at na rin dyan sa Pilipinas. Marami ang gusto makakilala. Sino ba si Rex Campaña? Unti-unti nating, kasi excited din ako malaman yung ng kwento mo. So, sino si Rex Campaña before Live Good? At paano nagsimula sa network marketing industry? And paano naman siya napunta sa Live Good? Ikaw nang bahala. Okay. So, para sa kaalaman po ng lahat. So, by the way, I'm Rex Campaña. No? Ang background ko naman, dati akong artista. Yun. Opo. Ba, di kayo naniniwala porque pangit, di na kagad artista. Hindi, totoo. Celebrity kayo, di ba? 3 taon pa lang, lumalabas na ako sa TV. Tapos ika-4 na taon ko, pinulot na ako. Baka ma-discover daw ako eh. Kaya hindi niyo ako siguro napapanood. Channel 9, Channel 4, Channel 13. Hindi. Yun, ang background ko, dati ako manager sa McDonald's. I started as a crew. Kasi nga, may mindset ako ng magulang ko. Bata pa lang kasi ako, ang hilig ko, kumbaga, magnegosyo. No? Ang ginagawa ko kasi dati, noong nag-aaral ako, after ko ng high school, kumbaga, first year hanggang 4th year, after ko noon, nagtitinda ako sa palengke. Yun yung talagang kumbaga,
Sabi ng nanay ko kung gusto ko daw merong bilin, no? Kasi hindi naman kami mayamang pamilya. Pag meron daw akong gusto sa buhay, dapat daw paghirapan ko. Kaya nag-start ako 12 years old pa lang talaga. Kung ano meron ako right now hanggang ngayon, lahat yun binili ko. Kumbaga parang pinaghirapan ko siya. Ba, meron akong gustong bisikleta o bike. Yung BMX dati, sikat na sikat yan. So, pinag-ipunan ko dahil sa pagtitinda ko sa palengke. Hanggang sa, yun nga, nung nag-high school ako, ganun pa rin. Hanggang sa napag-aral ko yung kapatid ko sa ganung gawain. Kumbaga, sanay ako sa hirap. So, sabi nga nila, bata pa lang ako. Sanay na ako sa hirap. Kaya ngayon, hindi ako nagre-reklamo kahit mahirap eh. Bakit? Bata pa lang kasi ako. Yun na yung nakasanayan ko na yung mga mahirap na bagay, kailangan mong pagsikapan para mabili mo yung gusto mo sa buhay. Di ba? So, kaya, nung time na yon, nag-aaral ako hanggang sa, actually, graduate naman ako ng 4 years high school. Pagka-graduate ko ng high school, nag-apply ako ng service crew. After 1.5 years, na-promote ako manager. Yan, kasama ko nga sila Brother Mike, no? Sila pare. So, kasama ko yan sa McDo. Nag-start kami niya, mga crew pa lang kami that time. Kasi nung time na yon, kami yung mga pioneer sa buong South. Kasi bakit ko sinabing buong South? Simula Cavite hanggang Bicol, ako yung nag-open ng mga branch dyan. So, kami yung laging pioneer na lagi kami yung pinapadala para to train. Hanggang sa na-develop. After 1.5 years nga, pinromote ako as manager. Then, nung nag-manager na ako, kumbaga yung mindset kasi ng magulang, ano yan eh. So, very powerful yan eh. Kasi lagi kayo inire-remind. Di ba? Kaya, be thankful ako sa mother ko na sabi niya nga, anak, dapat ang tao pag masipag, matyaga, nagbabagong buhay na po ang pangarap. Tama po ba? Naniniwala ba kayo doon? Yeah. Kaya yung tatlo, naniniwala kayo doon? Yes. O, sige, tatanungin ko kayo. Kayo ba'y masipag? Masipag. Kayo ba'y matyaga? Yep. Yes. Nakuha bang pangarap? Hindi. Yun lang. Sabi ko, tama di ba? Yung mindset tayo ng magulang, yung mindset ako ng magulang ko, sabi niya sa akin, sabi niya, yung sipag at tiyaga ko daw, kailangan yan. Kaya lang, sabi ko, pag tinignan mo yung direksyon na pupuntahan mo, yun ang pagkakaiba. Kasi ako sa sobrang sipag ko, let's imagine, high school grad ako, tapos nag-apply yung service crew, after 1.5 years na promote na manager, kasi nga, sinipagan ko, nagtiyaga ako. Then, syempre gusto ko mag-manager that time. So, kaya hindi ako nag-aaral ng college kasi nga, na-promote na ako manager. Nung manager ako, sabi ko, pagtaas daw ng posisyon, syempre, ano susunod na tataas? Sweldo. O, pagtaas ng sweldo, ano susunod na tataas? Gastos. Kaya pansinin nyo nung maliit yung kinikita mo, kasya. Ngayong malaki, hindi pa rin kasya. Tama, mali? Tama, di ba? Kaya alam nyo ba nangyari sa akin? Bakit ako nag-decide? Simple lang. Kasi sa loob ng 7 taong kong manager sa McDo, ang naipon ko is 55,000. Tanungin ko kayo, 55,000 na ipon, malaki maliit? 55,000. Parang maliit. Sa 7 years. Sa 7 years, ulitin ko sa 7 years kong manager, sa 7 years ko, 55,000 na ipon. Malaki maliit? Maliit. 7 years. Sa akin po, malaki na yon. Malaking kahihiyan. Alam nyo bakit? Utang yun. Yung 55,000, hindi yun savings. Akala nyo ba savings lang ang naiipon? Ang utang, naiipon. Tama, di ba? Kaya ako noong time na yun, habang tumatagal ako sa McDo, manager ako, lumalaki yung utang ko. Sabi ko, pag hindi ako umalis dito, mababaon ako sa utang. Kaya lang, pumasok sa mind ko that time, ano kaya papasukan ko susunod na trabaho? Sa kabila ng ako, high school grad. Hindi naman ako nag-college eh. Yung 4 years ko, high school lang yun eh. Hindi naman college yun eh. So, in short, sabi ko, teka muna. Ano kaya pwede kong pasukin kung aalis ako dito? Kaya dumating sa point na marami nag-i-invite sa akin sa ganitong industriya. Pag sinabi lalong network marketing, ang dami nag-invite. Alam di paring Mike yan kasi noong time na yun, in-invite ko rin siya. Nasa McDonald's yan eh. Nung ina-invite ako, isa lang pumasok sa mind ko. Sabi ko, bakit di ako sumubok? Di ba? Wala namang mawawala. Sabi nga, ano ba mawawala sa taong wala? Wala. O, hindi na ako natakot. Kasi sometimes yung iba, takot na takot, wala namang mawawala. Doon time na yun, hindi ako natatakot kasi walang mawawala sa akin. Kaya nung time na yun, nag-try ako. Sabi nga nila, sa ganitong industriya, bakit hindi mo subukan?
kahit hindi mo to linya, sabi ko nga, aanin ko naman yung linya ko kung hindi ko naman makukuha yung pangarap ko. Di ba, minsan meron mga ganyan na, no, hindi kasi yan yung linya ko. Tanungin kita, pag happy ka doon sa linya mo, wag mong gawin to. Pero pag hindi ka masaya sa result doon sa linya mo, aanin mo naman yung linya mo. Tama? Ganun yung naging pananaw ko sa sarili ko that time. Aanin ko yung pagiging manager ko kung hindi ko naman nakukuha yung pangarap ko. Tama? Kaya dumating sa time na marami nag-i-invite. Kasi nung una, duda ako sa ganitong konsepto. Bakit? Siyempre, ang McDonald's, base yan ng mga, yung mga nag-network. Lagi ka sa umaga, gawin niya parang opisina. Alas 8 ng umaga, nakaupo na. Alas 5 yan mag-uuwian. Ang order lang, kape. Tapos doon, bigla madidinig mo, dito, kikita. Wala naman ako nakikitang in-order. Sabi ko, lokohan to. Kape lang, simula. Kasi dati, alam niyo sa McDo. Tingnan niya, ito yung history niyan. Dati, ang kape dyan, naka-styro. Tapos, may pwede kang mag-refill, di ba? So, kahit i-refill mo na 10 beses yun, hindi natutunaw yun. Pero subukan mo ngayon, naka-paper cup. Mahiya ka, pag 2 refill pa lang, kuluntoy na yung paper cup mo. Kaya mautak na yung McDo para sabi nga nila, nag-evolve din pala yung McDonald's. Kala ko dati, isipin mo, gano'n ang gano'n. Tapos, minsan, lalapit yung mga nag-meeting doon. Sabi niya, sir, try mo to. Dito, yayaman ka. Sabi ko, sinungaling ka, di ka na-order. Umorder ka muna, wala kaming benta. Minsan, nasasakop na yung kalahati ng lobby namin, wala pa na-order. Mamaya daw, tatapusin pa. Nung pagkatapos, nag-uwi yan, wala tuloy benta. Kaya, kami yung puputokan. Nakikita sa, daming tao, pero wala namang benta. Baka kala, kinukupit pa. Di ba? So, may mga ganong sabi ko, mahirap pala yung ganyan. Hanggang sa dumating sa time na sumubok din ako. Alam mo, nakapagpatuloy sa mind ko, may mga leader kasi na nag-a-approach sa akin. Sabi niya, sir, what if kikita ka ng 100,000? Bigla ako natakot. Sabi ko, talaga? 100,000? That time, masweldo ko sa McDo is 12,000. Ang position ko, second assistant manager. Ano kaya position ko sa ino-offer niya? 100,000 eh. Baka nga ako vice president o kaya presidente. Natakot akong bigla. Sabi ko, hala, hindi ko yata kaya yung gagawin ko dyan. Kasi doon sa pagiging assistant manager, hirap na ako. Tapos 12,000 lang a month. Tapos dyan, 100,000. Sabi ko, mahirap to. Kaya nung time na yun, naguguluhan ako. Kasi syempre, wala naman ako idea. So, hanggang sa kumbaga, yung mga crew, kagaya ni Ian Pagkanlungan. Si Ian that time, nag-networking siya. Hindi ko sasabihin yung pangalan, DXN. Kumita siya ng malaki. Tapos yung isang co-manager namin, ang laki ng cheque, 72,000. Isang buwan daw. Sabi ko, hala, ano yung ginagawa nyo? Sabi ko ganyan. Paano yan? Doon na-open yung mind ko. Na-curious lang ako doon sa isang bagay na, alam mo yung dati makakasama mo lang, tapos pare-parehas lang kayo ng ginagawa. Actually, ako pa nga nag-promote sa kanila para maging manager. Ako pa nag-train sa kanila para maging manager. Tapos, malaki yung kinikita. Sabi ko, hindi pwede yan. Sabi ko, dapat mas malaki yung kitain ko sa inyo. Sabi ko ganyan. Tinaray ko. Alam nyo ba, yung first networking ko, di ko sasabihin uli, Forever Living. Yeah, diyan kami magkasama ni Mike Marcelo. Kumbaga si Mike, fans club ko yan dati. Pag sabi ko, pare, may maganda akong networking. Ano kaya yan? Nagde-demo kami niya para kaming doktor dati niya ni Brother Mike. Para kaming doktor. Ang galing namin mag-explain ng product, pero wala kaming background sa medical. Pero nakakapag-explain kami. Kung tatanungin nyo kami, baka bibili ka talaga sa amin kasi ang galing namin mag-demo ng product. Kasi inaral namin. No, kahit wala akong medical background. Pero inaral kayo, baka pwede ko nga kayo hanggang ngayon, kaya ko kayong bentahan ng produkto eh. Kasi inaral ko yung product. Ganun ako kaseryoso doon sa company na yan. So, dumating ako sa moment na talagang nag-awol. Hindi ako nag-resign. Nag-awol ako. Alam niyo bakit ako nag-awol, hindi ako nag-resign? Isipin niyo, pag nag-resign ako, may chance akong bumalik sa employment. May chance. Sabi sa akin ng boss ko, Rex, mag-resign ka. Gamitin mo yung 15 days graceful exit, sabi niya sa akin. Sabi ko, wala nang graceful kasi pag binigyan mo ako ng certificate, may possibility o may chance ulit ako makabalik sa McDo. Anong buhay meron sa akin? Sabi ko, wala naman akong nangyari. Sabi ko ganyan. Nakasurvive, which is, yes, hindi ako against about employment, pero nakasurvive ako doon eh. Doon ako na-develop. So marami ako natutunan doon. So kaya nung time na yon, sabi ko, bakit ako mag-start ulit ng another journey ko sa buhay? Di ba? Sabi ko nga, high school grad, nag-manager. Sabi ko dyan, pwede daw kumita ng
100,000 hanggang 1,000,000 sa buwan. Sabi ko, bakit di ko subukan? Hindi ako mukhang pera. Negosyante ako eh. Alam ko kasi, kumbaga, nasa sales talaga ang malaking income. Sa totoo lang, nasa sales ang pinakamalaking income. That's why bakit yung mga napapanood ko, yung nababasa ko, lahat sila, isa salesman. Bakit sila kumikita at naging millionaire at naging billionaire? Because salesman sila. No? Pero hindi ako against sa employment kasi nga, ano ko yan eh, stepping stone ko yan eh. Yeah. Tapos noon, yung journey ko na nag-try ako, 1 year. Sa forever. Yung 1 year ko, alam niyo yung nangyari sa akin? Yung nanay ko dati kasi, ganito yan. Yung nanay ko, ako yung paboritong anak. Alam niyo kung bakit? Kasi 15.30 ang sweldo naming McDonald's manager. Siyempre, 15.30, meron kang inaabot. Alam niyo ba, dumating ako sa point na nag-network na ako? Yung pinto namin, kailangan kang kumatok para bumukas. Galit na galit yung nanay ko. Sabi niya, ikaw ang pinakabobo sa lahat ng magkakapatid. 7 kami magkakapatid, ako daw yung pinakabobo. Sabi ko, bakit naman? Isipin mo, manager ka ng McDo, tapos magtitinda ka ng ganyan. Hindi bagay sa'yo yan. Mawawala yung gandang lalaki mo dyan. Galit na galit yung nanay ko. Hindi. Basta in short, hindi siya pumayag. Kasi nga, syempre ang magulang, alam mo yan, hindi kanya nahahayaan mapahamak. Tama ba? Kaya lagi niya ako pinagsasabihan. Sabi niya, anak, sayang naman. Nag-manager ka na, ginalingan mo na. Tapos, yan yung papasukin mo. Hindi daw niya ako maintindihan. Na hindi ko rin kayo maintindihan. Gusto niyo explain ko sa inyo? Sabi niya, okay, tigil-tigilin mo sa mga ginagawa mo. Nagalit yung nanay ko sa akin. Eto ka ngayon. Lumipas ang 1 taon. Nakahanap ako ng another company. Doon ako nagkaroon ng break. Nung time na yun, ako na yung pinaka-paboritong anak. Alam niyo ba yung pinto namin naka-power door? Malayo pa lang ako, bumubukas na. Bakit? Yung nanay ko, sasalubuhin ako, anak, gusto mo pagluto kita ng paborito mong ulam? Ha, may paborito na ako, dati wala eh. Alam mo, minsan, ang magulang, sadyang magulang. No? Alam mo bakit? Kasi minsan, kakain ka. Habang pinagluto ka ng gusto mong ulam, kakain ka. Pagkakain mo, ano mo gagawin? Anak, alam mo, masarap iluto yung ganyan, ganyan. Okay. Abutan mo. Abot. Di ba? Ubusin niyo yan. Ubusin niyo yan. Gaganunin ko yan. Bibiroy ko yan. So, kaya, alam mo totoo eh. Sa bahay nga, sabi nga, sa pamilya, sa magkakaibigan, sino ba nasusunod? Yung bang matalino o yung may pera? May pera, syempre. May pera. Di ba may pera? Iba kasi pag meron ka. Dumating ako sa point na gano'n nung nagkaroon ako. Parang, hala, dami kong kamag-anak ah. Dami kong kaibigan. Dumami. Kahit yan, minsan, layo pa lang, ang tawag sa'yo, pinsan. Pinsan ba kita? Oo, malayo. Kita mo, layo pa na pinag... Yung mga ganong istorya sa network talaga, na-experience ko po yan. Hindi ganong kadali doon nag-start ako. Kasi noong una, inayawan ako ng mga kakilala ko eh. Isipin nyo po ngayon bago pa lang kasi ako sa networking. Sa 23 years pa lang ako ngayon eh. Wow. So bago pa lang, bata pa lang, di ba? Forever Living, First Quadrant, iGen Portal, Uno, AIM Global, We Evolve, One Opti, bago Live Good. Wag kayong magtaka kasi syempre naman, sarado na yung ibang company kaya ako umalis. Natural, maghahanap ka. Di ba? Pero alam mo, sarado na ba yun, Coach? Hindi. Actually, sa AIM Global, kumbaga after ko Forever Living, nag-First Quadrant, tapos nag-iGen Portal, bago nag-Uno, bago nag-AIM. Sa AIM ako nakakuha ng malaking break. Diyan ko talaga na, sabi natin, masasabi, yung pangarap sa network marketing, diyan binigay sa akin. Why? Isa po ako sa top 38 ng AIM Global that time. I earning sa loob ng 12 years ko, almost 34 million po yung total na kinita ko po doon. Averaging 400 to 500,000 na rin ako that time. No, siyempre, nung nakaipon yung grupo namin, yung pinaka-apply ko, nag-decide magtayo ng company. So, wala akong choice. Kasi yung nagtumulong sa akin para mabago yung buhay ko. So, nagtayo siya ng sarili niyang company. Ang sabi niya, Rex, kailangan sumama ka sa akin. Kasi pag hindi ka sumama sa akin, walang sasama sa akin. Bakit? Ikaw yung kanang kamay ko. Siya top 2 ng company ng AIM Global. Ako top 38. Sabi ko, layo natin. Pero ako rin yung next in line sa buong network niya. Ako yung next in line niya. Ako na yung sumunod na malaki yung kinita. Almost 10 countries din. Kaya nakarating ako ng Amerika because of AIM Global. Ako nag-open ng Brunei, Singapore, Dubai, Abu Dhabi, saka Hong Kong na branch.
ng In Global that time. Ako yung pinapadala ng company. So, kumbaga yung journey ko doon, naging maganda kasi doon ako na-develop ng gusto. I think mga nasa 70,000 total member ko that time. Wow. Kaya yung income na nangyari sa akin, naka almost 34 million that time. Nung nakaipon nga, yun nga, inoffer sa akin yung isang company. Dapat, that time, ako yung vice president ng company na yun. Kaya lang hindi naman ako after sa network eh. Ay, sa position eh. Kasi nga, di ba, yung pagiging manager nga, iniwan ko. So, nung sinabi sa akin, pwede kitang gawin VP dito sa company na to. Sabi ko, ayoko. Sabi niya, bakit? Sayang, magandang opportunity para level up ka. Sabi ko, no. May pangarap ako sa networking. Alam niyo ba kung anong pangarap ko sa networking? Maging top 1 ng isang networking company. That's my ultimate goal. Kaya nung time na yon, hindi ako naging vice president nila. Nag-01 lang ako ng company. Ako yung isa sa mga direct ng company. So, in 6 months time, hindi ganun kalaki kagad yung kinita ko. Pero after 6 months, ako yung top 1 na reseller na for 2 consecutive years. Ako yung top 1 reseller ng We Evolve that time. So, nakuha ko yung pangarap ko doon sa kanila. So, kaya tuwa ko. Kaya lang, dumating yung pandemic. Yung pandemic, biglang, siyempre, kahit anong negosyo, tinamaan. Kahit even itong mga ganitong industriya, tinamaan. Kasi nga, ang hirap magbenta. Hindi namin mapadeliver yung product. Isipin nyo, nagtapuan ako ng isang networking company, ang produkto skincare product. Pampaputi, pampaganda, pampapayat. Pero ako yung top 1 reseller. Isipin nyo, dapat nga babae. Kaya lang, siyempre, inaral ko yung product. Inaral ko, ina-pray ko din, huwag kayong mag-alala. Kaya minsan yung kutis ko, mamula-mula yan. Yan. Ako, tanong ko lang sa tao para makabenta, anong skin issue mo o skin concern mo? Tutulungan kita. Babae, lalaki yan. Ang hindi ko lang kayang i-resolve si Maki. Si Maki lang nahirapan ako. Nahirapan akong kahit anong scrub ko doon, hindi tumatalab eh. Di ba? So, kaya nung time na yan, sabi ko, naku, mahirap to. Kaya yun, nung nag-top ako, tapos biglang nag-pandemic, nawala ako sa industriya. Hindi ako nag-networking kasi natanggal na ako dun. So, nung natanggal ako, ginawa ko ngayon, pahinga ako for 1 year. Nag-try ako ng ibang company nung after a year kasi may nangungulit sa akin leader. Sabi niya, apply, baka pwede mo akong tulungan. Sabi ko, sige. Kaya lang galing ako sa pahinga, hindi ganito kaganda yung mindset ko pa. Kasi nga, alam niyo bang pinakamahirap gawin sa network industry? Hindi yung magsimula ka. Ang mahirap yung bumalik ka. Sa totoo po. Yes, halimbawa nag-network ka na matagal tapos nag-stop ka, ang hirap makabalik. Hindi mo alam kung saan ka magsisimula dahil sa dami ng alam mo. Pero yung ikaw, new blood ka, first time mo to, may mag-guide, andali. Yun isa sa pinakamahirap. Na-experience ko po yun. Kaya lagi ko tinatanong si Coach Maki, ano sa tingin mo? Pwede na ba uli ako? Kaya nag-try ako una, si Opti. Ngayon, si Opti, nung tinry ko yun, last 2022, tinry ko siya. October, November, December. October ako in-invite nila, pero nag-start ako December. December, January, February. Tapos March. So, 4 na buwan ko yan tinrabaho. Naka 300 din na member sa loob ng 4 months. So, tapos biglang itong si Coach Maki, tinext ako. Katabi ko na lang nahihiya pa, tinext ako. Apply, panoodin mo to, ang ganda. Sabi ko, anong maganda? Alam niyo ba saan kami nag-network ng One Opti? Sa Lucena pa. Hindi pa kami sa Cavite. Dumayo pa kami for 3 months. Doon ako nagstay. Kami ni Maki para lang mag-network. Kasi yung buong Quezon, iniikot ko yan. Nakuha ko yung QPPO. Yung provincial director doon, nakuha kasi namin ng PNP. So, minarket namin lahat ng kapulisan sa buong Quezon. Kaya noong time na yon, doon ako nagstay, nakabuo ng grupo. Tapos bigla nga nag-text si Coach Maki nyo sa akin. Ang sabi sa akin ay, panoodin mo to, ang ganda, ang ganda. Hindi ko siya pinansin. Sabi ko, ano na naman yung networking na yan, mag-focus tayo sa ginagawa natin. Kaya hindi tayo umaasenso. Ginagano ko lagi yan eh. Kaya hindi tayo umaasenso, focus tayo, palipat-lipat ka na kasi. Mahirap yan, focus muna tayo. Kailangan maging successful tayo bago tayo maghanap ng bago. Sabi ko ganyan. So in short, hindi ko pinanood yung video. Hanggang sa umabot sa 6 yung nagpadala sa akin. Isa doon si James Sareno. Si James.
Tingnan nyo nung sinend sa akin ni James yan, sabi niya, bro, panoodin mo, maganda to. Lahat naman yung nag-send na anim, sabi sa akin, maganda daw yung video pero hindi ko pinapanood. Ay, anong maganda dyan? Video yan Mamaya, mahak pa yung account ko. Short, hindi ko muna kagad pinanood. Tapos hanggang parang naku-curious na ako. Sabi ko, dami nagsisend, ano kayang meron? Pinanood ko. Nagtatago ako yan kay Coach Maki kasi magkasama kami sa kwarto. Naka-headset akong ganyan. Nanonood ako. Unang panood ko, sabi ko, mukhang maganda to Si Live Good si Live Good. Sabi ko, mukhang maganda. Mukha pa lang, hindi pa ako decided. Sabi ko, okay. Inulit ko ulit yung kay Coach Fernan. Pangalawang ulit. Dito ba 20 minutes yun? Sabi ko, kaya ko to Teka nga ulit. Panoodin ko, 3 beses ko siya inulit. Pagkapanood ko, sabi ko nung huli, kaya ko to. Magjo-join ako dito. Kaya lang, problema ko that time. Sabi ko kay Maki, magjo-join tayo. Teka, wag ka pa bigla-bigla. Aralin mo muna. Okay na. Nakita ko na. Wag muna. Sabi ko, bukas uuwi tayo ng Cavite, magjo-join tayo. Sabi niya, teka, bakit ka magjo-join? Bakit ayaw mo? Pinanood mo sa akin yung video. Alam mo, sabi niya, hindi pa kasi ako kasali. Noong time na yun, hindi pa siya member. Isipin nyo. Sayang. Kaya kung ikaw nakikinig ka dito at hindi ka pa member at susubukan mo mag-recruit, maniwala ka sa akin. Sayang. Ano mo ginawa ko? Doon sa 6, isa si Maki, tinanong ko itong 5. Alam mo, tanong ko sa kanila. Kasi ako, siyempre, sabi niya, kung kayo sigurista, mas sigurista ako sa inyo. Let's imagine, 22 years ko nang ginagawang network industry. Siyempre, sigurista na ako niyan that time. Tama? May idea ako Alam mo, ginawa ko doon sa 5. Sige, maganda si Live Good, maganda si Live Good, maganda si Live Good, maganda. Isasagot. Ito yung pangalawang tanong ko. Kaya mo ba akong tulungan? Alam mo yung iba, natakot doon sa tanong ko, kaya mo ba akong suportahan? Natakot. Kasi alam nyo dito kasi, ang mentality kasi ng iba, lalo pag leader, pag sinabing kaya mo ako suportahan, andyan yung finances, andyan yung pasasakyan ka, andyan yung pabahay ka, lalo pag top earner ka. Di ba? Sabi ko, kaya mo ba ako suportahan? Hindi ako humihingi ng kahit ano, sabi ko ganyan. Tinanong ko si Brother James. Sabi ko, bro, kung sakali ba, kaya mo ba ako tulungan? Bro, nagsisimula pa lang ako, medyo pa lang. Sabi ko, relax. Hindi mo pa alam kung ano yung sasabihin ko Kinakabahan ka na alam mo naman bro, sa industriya Sabi ko, wait, hindi ako yan. Sabi ko ganyan. Alam niyo po kasi ako, masyado ako sigurista. Siyempre, nakita ko, okay si Live Good Maganda yung konsepto niya Kaya lang meron ako isang hindi kaya. Sabi ko kay James, sabi ko, bro, may isang tulong akong hihingi sa'yo. Pag kaya mo to, sa'yo ako sasali. Sabi niya, ano ba yun? Sabi ko kasi, alam mo ko, kahit sa tagal ko sa industriya ng networking, may weaknesses din ako. Sabi ko ganyan. Ano ba yung weaknesses mo? Sabi ko kasi, mahina ako sa English. Sabi ko, kaya mo ba, pag may kakausapin tayo na English, alam ba, yung downline ko, nag-invite ibang lahi. Kasi ang concept, global Global. So, alam ko kagad, na pwede matap na market, international. Sabi ko, kailangan ko magaling mag-English, lalo na sa presentation. Sabi ko, kaya mo ba akong tulungan? Ano mo sagot niya? Of course, 15 years ako sa call center. Kaya kita tulungan dyan. English lang naman pala Kala ko naman kung ano hihigiling mo Sabi ko, yun lang, okay na, sasali ako sa'yo. Bukas kita tayo. Ginanong ko lang si Brother James. Nung kinabukasan, March 25, nag-meet kami sa bahay ni Jesse Ramirez. Nag-in code muna ako. Nagpa-register muna ako. Yan, na-register na. Magtatanong na ako. Explain nyo sa akin paano gagawin. Kaya mo na yan. Top 1 ka ng isang network. Sabi ko, hindi. Kailangan basic. Turo nyo sa akin anong gagawin ko. Hindi porke nagtap ako sa ibang company, magaling na ako. No. Ituro nyo sa akin kung paano nyo ginagawa si Live Good. Para may idea ako. Tapos ang pangalawang tinanong ko sa kanila, may system ba kayo? Alam mo sagot? Yun lang, wala pa. Bago pa lang kami. 1 month pa lang kami. So wala pa silang system. So I decided, kinausap ko kagad si Coach Maki. Sabi ko, bro, kailangan may sistema. Hindi ko tatrabahoin si Live Good na wala tayong system. Kasi yung mindset ko, para mas mabilis at mas madali, kailangan may sistemang tatakbo. Hindi pwedeng hataw lang. Kaya alam nyo, okay magtaka bakit ang mga grupo, kakahataw at napagod yan. Babay na, bakit? Walang pattern So nagsimula ako doon sa sistema na 4 na step lang. Yung 4 easy step.
nung day 1 ko, before easy step na kinreate. Yan na yung ginagawa namin. Lahat ng buong Yan lang, 4 na step lang. Yan lang ang procedure. Yan lang ang system na meron ako. Na, tawag ito, siyempre day 1 ko, nag-bronze kaagad kasi nagtatlong account ako. Siyempre, sigurista rin ako eh. Ang una ko sinali, ako, tapos yung 2 kuya ko. Yung 2 kuya ko, walang kamalay-malay hanggang ngayon. Hindi nga nila alam yung ano yung live good eh. Hindi ko nga ini-explain, hindi ko nga kinukwento eh. Pero take note, ang pangalan hindi nababa ng $300. Wow. Bawat isa. Di ba? Kasi ako, bago, silang 2 kagad. Lahat ng iimbitahan ko, nasa ilalim nila. Di ba? Ganun ako kasigurista. Kasi alam ko, tatrabahuin ko. Kaya nilagay ko kagad yung left and right ko na family ko. Then, after a week, nag-silver na ako. Tapos, after 6 weeks, nag-gold na ako. Ika 2 months ko, nag-platinum. Ika 4.5 months ko, nag-diamond. Wow. Yan yung introduction. Intro pala yan. Intro pala yan. Di ba? So, from scratch talaga. From scratch talaga. Okay. Mentor Rex, ang daming nakarelate, sigurado ako. Isa na ako doon sa mga nakarelate. Tapos nakarelate ako para sa kapatid ko, nakarelate ako para sa mga kaibigan ko. Kasi yung mga kwento binanggit mo. Una nakarelate ako kasi sa Jollibee naman ako. Tapos kayo McDo. Yan. So nakikita natin yung mga ganyan. So hanggang yun. So sa mga nakakapanood nito, alam kong nakinig sila ng kwento dun sa intro mo. Dahil, intro lang yun. Intro pa lang. Yan. So, Coach Rex, anong nangyari nga pala din sa kwento mo? Anong nangyari kay Coach Maki? Naging downline mo siya o? Yes. Kasi wala siyang cash. Wala akong choice. Sabi ko, nag-decide kasi ako, aggressive kasi ako eh. Once na nagustuhan ko yung isang bagay, whatever it takes, gagawin ko ng paraan. Actually, pang isang account lang talaga pera ko that time. Naghanap lang ako talaga ng mahihiraman ng 2. Alam mong hiramin ko yung 3. Alam mo kasi ako, ang culture ko kasi sa grupo, as a leader, pag nakita mo, nakaya mo, na gusto mong gawin, simple lang, ikaw ang gagawa ng way para maka-join ka. Hindi ako maglalabas ng puhunan sa'yo kasi ikaw naman yun eh. Kasi pag ikaw yung naglabas ng puhunan, even kay James nga eh, pwede namang si James yung magbayad ng ko kasi nga, gusto niya ako ma-invite kasi nga, alam niya na nagtap ako sa ibang company. Pwede nga, di bro, babayad na lang kita, mag-join ka lang sa akin. Pwede kasi ganun eh. Kaya lang hindi yun yung kultura. Ako nga nagbayad mismo kay James eh. Tapos si Maki, ililibre ko, siya, bali. Hindi ganun. Di ba? Di totoo, honestly, misa papangakuhan ka ng mga taong ini-invite mo. Ay, madali lang yan, kaya ko yan, kaya lang problema ko, wala akong puhunan. Ha? Yan ang malaki mong problema. Kahit balikan kita next year, yan pa rin ang problema mo. Bakit? Sa 3,000 na lang, problema mo pa rin yan. Anong level ng leadership meron ka? O yung sabihin natin na, kung masasabi mo bang leader ka, 3,000, pinoproblema. Hindi problema ng leader, ang 3,000. Sa totoo lang. Di ba? Kasi alam nila na kaya nila gawin at gusto nila at alam nilang kikita sila tapos hindi sila gagawa ng way. No way. Di ba? Ganun siya, no way. Kaya, honestly ako doon sa mga ini-invite ko, kung may kayo man bigyan ko kayo ng tip. Kung kayo man, may ini-invite kayo tapos ang daming excuses, next nyo lang. Next nyo lang. Huwag kayo matakot. Alam niyo bakit? Dito you have to master your emotion. Isipin nyo sa tagal ko sa industriya, alam ng mga kapatid ko, pag ako nag-network, may napupuntahan ako. Kumbaga may nararating ba? Yung mayroong kinikita na malaki. Alam nyo ba, hanggang ngayon walang sumasali kahit sa akin isang kapatid ko. Kahit isa. Wala po. Bakit ako magtatampo sa kanila? Hindi naman talaga nila gusto. Kontento na sila sa buhay na meron sila. Kaya yung minsan, di ba, ikaw, in-invite mo yung kamag-anak mo, yung kapatid mo o yung best friend mo, tapos hindi sumali, tapos na magtatampo ka, wala kang karapatan magtampo. Bakit? Ako nga kumikita, hindi ka sumali, ikaw pa kayang hindi kumikita. Tama? So dapat, pag ikaw meron ka result, doon ka mag-react. May result na ako, ayaw pa rin sumali.
Di ba ako ngayon dapat magtampo sa kanila? Alam nila kumita ako ng malaki sa industriya ng ganito. Tapos hindi sila sumasali sa akin. Di ba? Tapos ikaw, wala ka namang kinikita. Tapos yung kaibigan mo, kakilala mo, ultimo best friend mo, ayaw sumali. Normal po yun. Di ba? Kasi magigain nyo lang yan pag nagpakita kayo ng results sa kanila. Lagi nyo tatandaan yung mga hindi sasabay sa inyo. Hindi yan ang makakatulong sa inyo. Kung hindi, yung mga sumasabay sa inyo, tutulungan nyo yan. Meron ka ng tutulungan, ayaw mo lang tulungan eh. Tama? Yeah. Tulungan mo na, nandyan na yan eh. Huwag mo nang pilitin muna yung iba, yan munang nandyan, yan lang. Kaya mo na yan. Pag natulungan mo yan, believe me, the rest madali ng tulungan. Bakit? Ako nga, kahit hindi nga sila mag-network, kumikita naman sila eh. Kahit hindi nga nila alam, kumikita eh. O, di ba? Ganun kaganda tong Live Good. Na pwede kang tumulong na kahit alam mo yung kahit ilagay mo lang yung pangalan ng kapatid mo. Ako, pagdating ng time, talagang, ano na, yung sobra-sobra na. Ano ba naman yung i-award mo na? Yung pangalan at yung password and username, tol, ito na yung ano ko sa'yo, inyo na yan. Withdrawin nyo na lang. Huwag na kayo mag-effort, baka mahirapan pa eh, di ba? So, hindi nila alam? Yes, as in, hindi po nila alam hanggang ngayon. Total, hindi rin naman ako nahirapan dun eh. Hindi rin naman ako nahirapan, guys. Siningit ko lang yun eh. Effort, hindi ko man sila ilagay. Mag-iimbita pa rin ako ng iba. Tama, mali? Tama. Di ba? Oo. Bonus lang nila. Bonus ko lang yun. Bonus na lang din nila yun. Total naman, kapatid ko naman sila. Kamag-anak ko sila. Kaya, nagsingit ako. Ngayon, pag may leaders ako, nagsisingit ako. Bakit? Baka meron akong makatuwa ang mga kamag-anak o dahil nakita ko na nagsisipag sa... Yun na. Meron na naman ako eh. Nakuha nyo? Hindi naman ako di ko na may kakabawas yun eh. Kumbaga yun, pwede namang i-ano ko lang sa kanila. Naka-reserve, total naman nag-e-effort na lang din naman ako. Hindi ko naman sila hinahanapan ng effort. Ako lang, sapat na. Tama? Kaya yun yung minsan pag nag-i-invite ka, dapat, you have to master your emotion. Sometimes meron ka talaga na, even yung mga best friend nyo, yung mga kabatch ko nga nung high school eh, naglalayuan sa akin eh, okay lang. Pero ngayon, naglalapitan. Diba? Ganun talaga ang buhay. Ganun talaga. Bilog ang mundo. Mentor Rex, since narinig ko na yung mga konting pagbabago, ipasok ko na yung tanong na paano nabago ang buhay ni Rex ng Live Good as Diamond Leader. Kasi, syempre, yung Diamond, yung parang talagang goal natin, di ba? Or may Diamond and Diamond. Pero paano nabago ang buhay ni Rex? Bukod doon sa bumabalik yung mga kaibigan tsaka dumami yung kamag-anak. Actually, meron ako kasing ginawang, kumbaga parang, yung motivation na ginamit ko sa sarili ko. Medyo kumbaga talagang, kasi alam niyo bang bago ko nag-Live Good, kasi di ba galing ako sa pahinga, bago ko mag-Live Good, yung buhay na meron ako, so parang hindi niyo gugustuhin na. Dumating ako sa deepest part ng buhay ko. Yung tipong parang hopeless na. Bago mag-Live Good, alam ni Coach Maki yan, alam niyo dumating sa point na ang pera ko na lang lagi, minsan 100, 200 pesos ang pera ko sa bulsa. Pesos, hindi dollars. 100 pesos o 200 pesos. Minsan pagkasama ko pa si Coach Maki nyo, hahatiin ko pa. O pre, hati na lang tayo, wala ka rin eh. O, hati na lang kami. Total, alam ko naman yung buhay ni Maki. Halos para kami magkapatid ni Maki. Kumbaga, lagi kami nagkikita. Makilala ko ni Maki na meron ako, nakilala ko ni Maki na, nakasama ko si Maki na meron ako, nakasama ko si Maki nang wala ako. Alam mo, dumating sa point na, ang tinitinda ko, kasi nga, wala akong pinagkakakita, wala pang Live Good. Dumating ako sa point na, alam mo yun, yung maling, yung Korean meatloaf, luncheon meat. Chinese. Yeah, Korean, hindi Chinese, Korean. Binibenta ko yun. Tumubo lang 5 piso, 10 piso. Hanggang sa dumating din ako sa, nagbenta pa ako ng mga smuggling na sigarilyo. Ay, bawal pala yun. Smuggling. Totoo. Nag-aalo kami. Bago mag-Live Good, Bago mag-Live Good. So, galit ako sa parang galit ako sa sarili ko. Bakit dumating ako sa ganung punto na naubos kasi nga because of pandemic. Even yung bahay ko nabenta ko siya. So as in na zero. Back to zero ako. Alam mo, dumating ako sa moment na
Galit ako. Pero yung ano mo ginawa ko, kinausap ko lang yung sarili ko na, kung magagalit ka ba, may mangyayari ba sa buhay mo? Wala eh. Alam mo yung galit ko, ikinumbert ko na maging income. Ginawa kong motivation. Galit na galit ako. Kaya, noong time na yon yung hataw ko, walang makakaawat sa akin. Alam mo yung pag ikaw yung pagod na pagod ka na sa ginagawa mo, na tapos walang nangyayari. Tapos makita mo yung gantong opportunity, guys, believe me. Alam mo yung 180 degrees, walang lingunan. Kasi pag 360, pwede ka pang lumigon pabalik eh. Yeah. Yung 180, pag lingon kong ganyan, wala na. Sabi ko, kalimutan ng galit, dito ka magalit, na kailangan magalit ka sa sarili mo pag hindi ka naging successful dito. Yun yung biggest way ko. Yung galit ko sa sarili ko na bumagsak. Alam naman natin, hindi naman lagi nasa taas. May ups and down ng buhay. Pero nung naalala ko na pag nandito ka sa baba, dapat maging masaya ka. Parang ang pangit pakinggan, no? Pag bumaba ka, magiging... Yes, Masaya. bakit? Pag ikaw bumagsak na, hindi ka nababagsak kasi nakabagsak ka na. At pag nakabagsak ka naman, ito naman yung kumbaga happiest moment mo na pwede ka nang umangat. Tama? Yes. Doon ako na-inspire sa sarili ko na sabi ko, kailangan gawin ko to, hindi para lang sa ibang tao. Gagawin ko to para sa sarili ko. Kasi gusto kong makabalik sa industriya. Kaya no turning back, kaya yung hataw ko that time, iba. Yung motivation ko, iba. Actually, ang magmo-motivate talaga sa atin, hindi naman ibang tao, hindi ako. Yung buhay na meron ka right now, yan ang makakapagpabago sa'yo. Pag kontento ka na, hindi na natin kayang baguhin yan. Pero pag hindi ka masaya right now sa result mo at may gusto ka pang patunayan, this is a perfect time. Nakunin mo lang. Yeah. May opportunity naman eh. Meron namang, sabi ka, ang isang bagay nagiging imposible pag walang nakakagawa. Pero pag may nakakagawa, posible. Tama? Nagagawa nila. Nagagawa nga ni Coach Fernan. Mag-diamond ng 2 months eh. Kaya hinabol ko yun. Kaya lang, hinabol ko lang platinum. Nalungkot ako. Kaya medyo na-depress ng konti. Kaya ika 4 months. Saka nag-diamond. Nalungkot pa eh. No? Na-depress pa eh. Di ba? Totoo yun. Parang kakahabol ko mag-diamond. Sabi ko, kaya ni Fernan eh. Ano ba pag pinagkaiba namin ni Coach Fernan? Parehas lang naman kami na pinapaliwanag. Parehas kami ng company. Parehas kaming monthly at weekly kumikita. Di ba? Yeah. Wala naman siya iba pinapaliwanag kundi live good. O yun din naman Nagkataon na una lang siya talaga. Sabi ko, sige na, mauna ka na. Hahabulin na lang kita. Yeah. Tama? Yung galit ko na tayo na kung bakit ko ginawa si live good kasi wala ako. Kasi kung meron ako, bakit ako magagalit? Bakit ko hahatawi si live good? Meron naman ako. That's a comfort zone. Yeah. Nagkataon lang yung time na yon. Wala talaga ako. As in zero. Yeah. Yung tipong lumipat niya ako ng bahay katabi lang ng kuya ko. Malapit sa kuya ko. Bakit? Kasi pag kuya ko, yung hipag ko, nagluto ng pagkain yun. Damay na ako sa tanghalian hapunan. Tipid, di ba? Ganon ako kasigurista. Sabi kasi ng kuya ko, Tol, lumipat ka na lang na malapit sa akin. Sige, okay sa akin yan. Hanap po ako dyan. Nung nakahanap ako yun, katabi ko lang. Sa tapatan ng bahay ko eh. Oh. Ngayon, tatawag lang, Tol, kakain na. Uy, sige na, nandiyan na, malapit na. Pagkatapos, habang nagsusum, sagit lang. Tatawag lang ako ng kapatid ko. Kakain na daw eh. Mamaya makalagpas ng kainan. Hindi wala akong kakainin, di ba? Ganun yung sasabayan ko sila. Dumating ako sa ganung point. Ngayon, hindi na lang ako matawag. Lagi sarado yung pinto ko. Kasi may kinakain na daw ako. Hindi, napakabait talaga ng kuya ko. Kuya ko yun, napakabait talaga. So, naintindihan niya. Sabi ko nga, yung kuya ko nga, naintindihan ako na wala akong pera eh. Inalalayan ako eh. Ba't di ko alalayan sarili ko? Nako mo, kaysa magmukmuk ka, dahil yung kaibigan mo, kakilala mo, ayaw sumali sa'yo, okay lang yan. Nangyari sa akin eh. Hindi ko sinasabi lahat na nangyari sa akin, kailangan mangyari sa'yo. But ang point, nagkataon. Yung kinukwento ko sa'yo ngayon, nakaka-relate ka kasi bakit? Di nagdadaanan mo eh. Huwag ka mag-alala, makakalagpas ka kasi bakit? Nalagpasan ko eh. Di ba? Sabi nga nila, wala namang pagsubok na ibibigay sa atin na hindi natin kayang lagpasan. Di ba? Lahat nakakalagpas eh. Nasa Bible verse yan eh. Kaya doon ako yung pinapaniwalaan ko na kapit lang sa taas. Yeah.
Madalas lang ako mag-pray. Sabi ko, Lord, kayo na bahala. Basta pagkausap ko to, mapapajoin ko to. Aba, niloloob. Bakit? With guidance eh. Hindi ko siya ginawang mag-isa. Hindi may guidance ako sa taas. Lagi siya yung kasama ko. Every time na nagpe-present ako, nagpe-training ako, lagi siya. Hinihingi ko to. Hindi sa akin galing to word na to, galing sa kanya to, para sa'yo daw. Yeah. Tama, di ba? Kusa lang, wala naman ako script na binabasa. Kasi kusa lang ako nagsasalita. Kasi galing sa taas. Doon ako, yun yung pinaniniwalaan ko. Tama? Tama. Actually, kasi wala imposible. Di ba? Totoo, Mentor Rex. Kasi, actually, di ba, nag-ready nga kami ng mga tanong. Eh, nasasagot mo naman ng lahat. Kahit di ba namin tatanong. So, yun yung gusto namin. Yun yung gusto namin dito. Kasi, sabi mo nga, galing, di ba, yung nangyayari is based on experience. Pag na-share kasi talaga yan, lalo na pag galing sa puso, pag totoo talaga nangyari, hindi mo na kailangang kusa lang lalabas. At kasi it meant to happen na kailangan may taong makarinig ng mga kwento mo. At may reason din kung bakit ikaw yung guest namin ngayon. Diba? May reason kung bakit sinimulan namin yung chapter ng podcast namin. Kasi almost mag-1 year na rin kami every Sunday. So, talagang ang saya lang pakinggan ng story mo kasi for sure maraming nakaka-relate. Bago ko iwanan yung part na yun, Mentor Rex, gusto ko lang ding itanong, yung sa paano bago ng Live Good yung buhay mo ngayon. Kasi ako, personally, hindi ko nakikita yun yung masyado kang materialistic or hindi namin nakikita yung mga hype-hype na may bago kang ganito, pumunta ka sa ganito. Paano mo na-enjoy yung kita mo ngayon sa Live Good? Actually, ano yan? Meron kasi akong basehan. Di ba sabi ko nga sa inyo that time, ang laki ng kinita ko. Almost 34 million. Kung tatanungin niyo ako magkano savings ko, 0. Wala akong naipon. Why? Bakit? Andun ako sa moment na in-experience ko yung buhay talaga ng parang rich and famous. Kumbaga, isipin mo nakailang sasakyan ako, 10 sasakyan. Nakadalawang sports car ako that time. Iisa yung bahay ko lang na na-invest. Pero naka-sports car ako. Yung kalangan ng kapitbahay ko, drug lord ako kasi kung magpalit ako, 6 months, 4 months, nagpapalit na ako. Andyan yung naka-Pajero ako, naka-Montero ako, naka-Everest ako, naka-EcoSport, naka-Genesis ako, naka-370Z na sports car ako. Nag-Honda Civic din ako. So, ang dami. Kumbaga, yung time na yon, yung kinikita ko, parang in-enjoy. Kaya nung natapos yung journey ko nung time na yon, na lumipat at nagka-pandemic, doon ko na-realize na bakit hindi ako nag-save that time. Yung kumbaga, may pinagdaanan din. Kumbaga, sabi nga nila, kung di ka naman nagkamali, di ka naman matututo eh. Diba? So, may mga pagkakamali din akong decision before na, kumbaga, hindi ko siya pinagsisiya kasi ang tawag ko doon, experience eh. Natuto ko. Diba? Pag sinabi kasing magkamali ka, uulitin mo yun paulit-ulit. Alam mo nang mali, inuulit mo pa. Akong tawag ko na lang doon, experience. Kumbaga, charge the experience. Yeah. Kumbaga, yung journey ko for 23 years, yun yung pinaka-tuition fee ko doon eh. Parang yun yung pinaka-bayad ko doon eh. Na-experience ko magkaroon ng magagarang sasakyan. Kaya ko. Lagi nga kami nasa car show, kumbaga parang ganun yung dating. Lagi na, kumbaga kahit sila nagugulat, kahit yung kapitbahay ko, kahit yung pamilya ko nagugulat. Kaya nakilala nila ako na ganun. At nung bumagsak ako, nakilala rin nila ako. Sabi niya, grabe na to si Rex. Ano nangyari sa'yo? Nag-addict ka ba? Kala ka nila nag-addict kasi parang bigla naubos lahat yung asset. Diba? Kaya ngayon, kumbaga, natuto rin ako ngayon eh. Kumbaga, yung sa sarili ko, na hindi ko kailangan mag-ingay, hindi ko kailangan ipagkalat, hindi ko kailangan i-broadcast sa tao. Tama? Kumbaga, make it silent para sa akin. Pero kumbaga, yung kay Live Good, anong binago sa akin? Anong ibinigay sa akin ni Live Good? Grabe. Sa 1 year, sabi natin, 15 months. Sa 15 months ko kay Live Good, nasa almost nasa 5M na. Yung total na kinita. Yeah. Wow. Ngayon, ako,
ang ginawa ko kasi, natutunan ko to. Kumbaga ngayon, nasa passive income na ako right now. Investment and passive income yung tinikita ko ngayon. Yung pinikita ko kay Libgood, yung binibigay sa akin ni Libgood. Sabi nga nila, parang lugi yata sa akin si Libgood. Isipin mo, binayad ko lang 3,000. O sabihin natin $50 ang binayad ko kay Libgood. Pero ang binalik sa akin ni Libgood nasa almost $70,000 na. Di ba? Kumbaga, ganun siya kalaki yung pwedeng kitain talaga dito. Na right now, naging naman ako. Kumbaga, sabi nga nila, hindi na tayo bumabata. So, nagpe-prepare naman ako in a future plan ko naman is more on investment. Hindi ko na sasabihin. Nakalima na ako eh. Meron akong, alam Cavite, meron ako may condo ako na nakuha, merong, tawag dito, meron ako sa island, isang island, Camotes Island. Huwag, pwede ko yung gawing business din eh. Pwedeng staycation. Tapos meron akong lot lang na nakuha sa Tarlac. Tapos may bahay akong dito sa General Trias saka sa Imus. So, nakalimang profit. Wow. Galing. Diba? Tapos ngayon, bago yung sasakyan ko, kasi nga, medyo luma, hindi kagad ako nag-upgrade ng sasakyan kasi nga hindi naman kailangan ng hyping ng sasakyan dito. Pinalitan ko lang ng bago yung sasakyan ko ngayon, naka-Stargazer naman. Pwede na. Pwede na. Thank you, Libby. Nakikurious kasi ako kasi ang tahimik nga kasi yun yung gusto rin namin na paulit-ulit natin sinasabi dito na hindi ito kagaya ng mga nakaraang kumpanya na hype, sports car. Yes. Kasi ang pinopromote naman natin dito, health and wellness, hindi naman yung sasakyan. Yes, saka subscription. Walang ganun, kahit nga si Fernan Kahit nga si Fernan, sabi niya sa akin, tama yan. Kasi nung last time, nag-meeting kami nila, Coach Fernan. Sabi niya, tama yan. Maganda yan. Aayon daw siya. Sabi ko, kasi may mga financial consultant na ako nakakausap. Na sabi niya, apply, ganito gawin mo, ganyan gawin mo. So, nag-try ako. Pag may hinahati-hati ko, kung makikita nyo nga, bigyan ko isa. This is my organizer. You know. Ayan. Olivo ko. Ayan lahat. Yan lahat yung total expenses ko. Yan. Andyan lahat yan. Naka-breakdown yan. Walang labis, walang kulang. So, natuto na rin ako mag-ganyan. Dati kasi, pag may pumasok, may lalabas, pasok, labas. Hindi ko na-account. So, hanggang sa may nag-guide niya sa akin. Sabi niya, ganito gawin mo, ganyan gawin mo. Financial consultant. So, ngayon, naka-organize yan. Kasi tandaan nyo, ang sarap samahan ng taong organize kaysa dun sa hataw-hataw lang. Ha-hype ka lang. Kaya tinuturo din namin to na sa grupo na upuan natin, paano kita matutulungan. Hindi kasi pwedeng lang to, yung makinig ka lang. Di ba? Hindi eh. Although meron akong golden rule sa grupo. Ang golden rules ko lang naman sa grupo, makinig, sumunod, at magtiwala ka sa sarili. It's a simple things eh. Na, alam mo yun, pag ginawa mo siya ng literal sa'yo, walang mawawala eh. Pero pwede ka matulungan ng bawat isa. Yan ang lagi yung nasa mind ko na, paano ko tutulong? Simple lang. I have a golden rules. May sistema akong sinusunod. Even ako, sumusunod ako sa sistema ko. Hindi dahil ako yung upline. Hindi na ako. Dapat, laging ikaw yung mismong susunod sa sistema. Kahit ako, sumusunod ako sa sistema ko. Yeah. Kahit ako yung gumawa, ako pa rin dapat ang makitaan na ako sumusunod ako. Pag may mga suggestions sila, Coach Makinyo, o yung mga ibang leaders, nakikinig ako sa kanila. Pag sa tingin ko, tatry ko yung gagawin ko. Sumusunod din ako. Kasi may tiwala naman ako sa sarili ko. Pag hindi effective, at least try ko. Ang importante sa buhay, mag-try. Di ba? Kaya yung nakikita ko ngayon, o yung kay Live Good, grabe, alam nyo, sobrang 3 to 5 years pa. Sabi nga nila, 3 to 5 years pa, bigyan pa ako ng gantong kalaking income. Sabi niya, ngayon hindi na ako nababa ng 400. Sabi na lang nating 3 to 5 years, magkano na kaya ako? Baka nasa 7 figures na tayo. Yeah. Tama, di ba? Walang imposible. Bakit? Palaki ng palaki. Padami. Ba't ka mag-uuri sa isang bagay na
Hindi mo kontrolado eh. Para ako, nakikita ko lang yung Live Good dahil andun tayo sa timing. Di sa perfect time. Ito yung nag-pioneer sa subscription dito sa Pilipinas. Hindi na nga global eh. Sa Pilipinas na lang pag-usapan natin. This is the perfect time. Dahil sa subscription business, tayo yung original. Sabi nga nila eh, ba't ka palilingon sa iba? Ang laging sinadidinig ko sa iba, ito kasi parang Live Good. Hala, para daw Live Good daw sila. Sabi ko, saan ka masasali? Sa number 1 o sa number 2? Parang. Siyempre sa number 1. Diba? Yeah. Maghahanap ka pa eh. Yung nauna ka na. Yeah. Andito ka na eh. Gusto daw sila yung nauna. Pero number 2 sila. Paano nangyari yun? Parang mahina sa mat eh. Hindi ko sila maintindihan ha. Parang nahilo din ako. Tingnan mo. Dito, number 1. Di ba? Doon sila, pioneer na una daw sila. Pero number 2 sila. Oh. Mahirap ako. Kahit ako, di ko minsan maintindihan. Ganun sila mag-decide. Mahirap talaga yung decision na ginawa nila. Nasa number 1 na, nauna pa, tapos pangalawa lang. Kaya hindi ko sila maintindihan eh. Di rin nila ma-explain. O kaya sabi ko, paano ko sasali? Mo nga ma-explain. Di ba? May tricky question. Di ba? Yung mga ganun. Kailangan maintindihan mo sila. Hindi mali yung ginawa nila kasi yun yung akala nilang tama. Pagbigyan nyo. Ako laging ganyan eh. Kung sa tingin nila, mababago buhay nila, go. Pero ako sa tingin ko kasi, alam mo, sa panahon ngayon, kesa sabi ko nga, pag umalis ako, lumipat ako, ang dami nag-aalok eh. Ang gaganda ng offer eh. Ang lalaki ng kita, sabi ko. Pagdating ko naman dyan, magsistart ulit ako eh. Dito na lang. Tama? Na lang. Ganon din. Kung ikaw hindi ka pa kumikita ngayon kay Live Good, tuloy mo na lang. Ganon din naman eh. Kung gagawin mo doon, tatarabuhay mo ulit. Nakuha niya yung punto. Kaysa lumingon at maghanap ka, magsisimula ka lang din. Unless, pag nag-join ka sa kanila, hindi ka na magsisimula, income na kaagad. Yun. Okay yun. Pero yung magsisimula ka uli, tapos lulukuhin mo lang yung tao para sabihin mo, mas maganda kita rito. Hindi na to. Lahat ng company, magaganda. Walang pangit. Lahat ng product, effective kasi may kanya-kanyang testimony. Nagkakatalo lang yan, alam mo kung saan? Sa team na sasamahan mo. Kasi kahit kakilala, kaibigan mo, kamag-anak mo pa yan, kung hindi ka rin matutulong magpaliwanag, magkumbinsin yan, hindi. Ito masakit. Meron na nga nagtuturo sa'yo dito eh. Hindi ka pa kumikita eh. Doon pa kaya sa pupuntahan at lilipatan mo, wala rin tutulong sa'yo kasi pare-parehas lang kayong bago. Mahirap yan. Tama? Tama. Kaya ito yung perfect time na dito ka na lang. Yeah. Kumbaga, may nakagawa, may pattern ka, may guidelines ka. Posible na pwedeng mangyari. Ikaw lang ang inaantay. Actually, hindi naman si Live Good ang magbibigay sa'yo eh. Ikaw ang kukuha kay Live Good. Yeah. Naniniwala ba kayo lahat ng pangarap nyo nandyan na? Kukunin nyo na lang? Ayaw nyo kunin, lilipat ka pa, kala mo nandito yun. Tama, di ba? Tapos pagbalik mo, pag bumalik ka ngayon dito, sisimulan mo uli. O, di ba? Dalawang simula pa ginawa mo, instead na nagtuloy ka na lang. Alam mo, kulang lang sa inyo, sa mga nakikinig, ang alam mo kung ano kulang? Yung magtanong ka. Kailangan mo lang magtanong. Kung meron kang hinahihirapan ka, meron kang hindi alam, bakit di mo subukan magtanong? Alam nyo naman ang Facebook namin. Pwede nyo kami i-approach. Di ba? Gusto mo, tayo lang dalawa. Seryosohan? Pwede. Ikaw lang naman ang hindi kumukonek sa akin. Yeah. Di ba? Huwag mo ipilit ang isang bagay na hindi mo pala kaya. Pwede kang magpatulong para maging kaya mo. Mas masarap yung may kasama. Ako nga, naghanap pa ako ng duduktungan ko para may tumulong sa akin eh. Kaya nga mabilis ako nagdaya mo kasi naghanap ako ng duduktungan ko. Di ba? Ganun ako kasigurista. Naghanap ako ng may kasama ako. Kasi alam ko, mas madali ko makukuha yung diamond position pag may kasama ako. Hindi ko ito kinuwang mag-isa. May team akong sinamahan. Yun. Yeah. Mentor Rex, since nabanggit mo yung part na yan, gusto ko lang din duktungan. Ano yung saan ka mas yung mga
direct natin na magtatanong o yung leader na nag-reach out para magturo? Nakuha mo yung tanong ko na parang Ulit. yung parang kasi sabi mo magtanong ka, di ba? Kasi may mga ibang yung mga na-sponsor natin or mga na-invite natin. Naghihintay sila na tayo yung mag-approach sa kanila para maturuan sila. Hindi sila yung kusang magre-reach out. Ito yung pinakamaganda sagot dyan. Napakaganda ng tanong mo. Ako kasi, para sa akin, ang ugali ko kasi, kahit kanino, leader man yan o hindi leader, as long as ikaw yung magtatanong sa akin, i-accommodate ko yan. Why? Kasi pag nagtanong yan, alam mo na kagad, 50% na. 50% na alam mo gagawin niya. Pero yung ikaw yung mag-follow up, at feeling yan, importante siya sa'yo, yan ang magpapabagal sa'yo. Pag sa akin, ayaw mo magpatulong, approve. Hindi mo ako kailangan, okay. Pero kung kailangan mo ako, okay din. Parehas na masagot. Magpatulong ka sa akin o hindi, okay. Bakit? Ang taong sabi nga nila, di ba? Lalapit sa'yo ang tao pag kailangan ka. Pero pag hindi ka kailangan, hindi yan lalapit sa'yo. Pag ikaw lumapit doon sa downline mo, ibig sabihin, kailangan mo siya. Yun ang mararamdaman niya. Di ba, tinanong ko kayo last time, ano yung ayaw nyo? Tawag dito, anong ayaw yung subject nung nag-aaral ka? Kayong tatlo. Math. Ikaw, Ira. Ayaw mo subject nung nag-aaral ka? Ayaw ko subject. Parang wala. Science lahat gusto mo? Science na lang. Ikaw, Sigrid. Public speaking. Public speaking. Ito yung tanong. Nung nag-aaral kayo yan, pinasan nyo hindi? Masa naman. Bakit? Kailangan. Kailangan pumas. Di ba? Alam nyo yung sagot? Kasi kailangan. Pero ayaw nyo siya. Pero kailangan mo siyang gawin. Kasi yun ang nararapat. Sa buhay natin, sa pag-network kasi, minsan, gusto lang natin yung mga downline natin gawing active. Tama? Pero hindi naman nila tayo kailangan. Pero kung siyan ay lalapit sa'yo at magtatanong sa'yo, ibig sabihin yan, kailangan ka niya. Tulungan natin. Yeah. Di ba? Kaya minsan yung sinasabing, i-reach out mo. Di ba? Dapat ikaw ang i-reach out nila. Kasi bakit? Mas kailangan ka nila. Kasi yung kaalaman nasa sayo. Di ba? Yeah. Lalapitan mo yung walang alam. Wala kang alam eh. Huwag mo nang lapitan. Magpapabagal at magpapabigat sa'yo. Kasi yung walang alam na yan, ayaw niya magbago. Kasi ang alam niya, wala siyang alam. Pero yung taong walang alam at gustong magkaroon ng idea, at gustong matutunan at gustong gawin to, lalapit yan. Kaya nga merong The One Academy. Na hindi kami mamimilit kung sino yung gustong pumasok doon. Mag-enroll. Bakit? Doon tinuturo namin. Ang magtuturuan namin doon, yung taong gusto na matuto. Sinabi ba namin, mandatory yun, obligation yun, na kailangan kayong pumasok doon, whatever it takes? No. Ang hinahanap ng The One Academy, yung mga taong gusto na matuto at gustong gawin ng tama. Hindi ko sinabing mali. Yung tama, yung proseso na gagawin nila. Yeah. Nakuha niya? Tama. So, yun yung pinaka-ano namin. Kaya nga ako naglagay ng The One Academy, ng isang eskwelahan na kung saan libre. Libre na nga, ayaw pa. Paano mo sasabihin kailangan nila yon? Hindi nga nila kailangan. Libre na nga, ayaw pang kunin. Ikaw, Shek, magtataka ako pala ako dun. Sige. Diba? Sige po. Pagkatapos yun na lang. Tingnan nyo wala nang ang bayad, ayaw pang gawin. Lalo na kung may bayad yun, baka sabihin niya na kasi may bayad, may excuse pa. Kaya wala na. Hindi ko na makitaan ng excuse dapat yan na, mayroon palang pinrovide yung grupo yung team natin i-maximize natin. So, ibig sabihin yung mga taong aggressive. Ang sarap tulungan ng mga taong gusto at kaya. Di ba? Kaysa ipilit mo yung sarili mo, naku, malabo yan. Ako na nagsasabi sa iyo, kahit leader ka, at di ka nag-aas, hindi ako
ayoko lumabas na naggagaling-galingan ako. Kasi baka mamaya, paglapit ko, ikaw naman ay lalapit, magagaling-galingan ka sa akin. Hindi kita kailangan. No. Di ba? Kailangan, i-approach mo ako, baka makatulong ako. Ano ba naman yung magkwento lang ako sa ilang konti? Baka matulungan kita doon, saan ka nahihirapan. Ganun lang. Yeah. Di ba? Hindi naman kailangan sobrang galing ng isang tao eh. Sometimes, kung ano yung sitwasyon, dapat yun mo sasabihin sa kanya. Ako, based on my experience, di ba, nabasa ko sa libro ito yung gagawin mo. Walang ganun. Yeah? Based on my experience, again, yung mga training na ginagawa ko kasi, based on experience yan, wala yan theory. Kung ano yung na-encounter ko, kung paano ko ginagawa, yun lang yung gagawin natin. Wala namang ibang, walang sikreto. Nagkataon lang, nasasagot ko yung tanong kasi na-experience ko. Di ba? Bakit di mo subukan yung experience yan? Baka mas magaling ka pa sa akin. Alam nyo ba, na mas magaling kayo kaysa sa akin? Naniniwala kayo doon? Na mas magaling kayo kaysa sa akin? I would like, yeah. Alam nyo kung bakit? Bakit ko nasabi? Ay, bakit ko nasabi? Isipin nyo po. Yung alam ko, sinabi ko na sa inyo ngayon eh. Pero yung alam nyo, hindi nyo sinasabi sa akin. So, di ba? Mas lamang kayo sa... Mas matalino kayo sa akin. Mas magdadaya pa kayo. Tama, di ba? Napaisip kayo. Yan. Ganun lang kasimple dapat na nag-iisip ka na. Mas magaling ako kasi bakit? Ang dami ko alam. Yung alam ni Upline Rex, alam na namin yan. O, di ba? Pero yung alam nyo lahat, hindi ko alam yan. Kaya mas magaling kayo sa akin. Pag pinagsama-sama nyo yan, ay mas magaling kayo talaga. Kaya lang, sigurista lang talaga ako. Yeah, may tanong aggressive lang. Sige, may tanong. Coach Sigrid. Ay, yung tanong ko, kasi di sa D1 Academy, gusto namin mag-enroll na dun eh. Nakapag-attempt na kami ng twice, kami ni Miss Payne, ni Rose. So, ang nagiging problem namin yung time eh. Hindi ba kayo pwede mag-open ng ibang time? Ibang kasi time parang zone? Lang siya sa Pinas time eh. Yeah, tinignan ko. Opo. Actually, may program naman kami for international. Lalo na yung magkaiba. Oo. Nag-adjust lang kasi uli ako doon sa presentation nila. So, ni-revise ko uli yung nila. Kumbaga, may konting innovation na ginawa ako. Kaya kung mapapansin nyo yung DSI, 4 na beses na yung The One Academy student, yung mga gumraduate, 4 na yung nakaslot sa puro The One. Pakinggan nyo kung paano sila mag-present. Yeah. Yun yung way kung paano ako mag-present. Kasi yung standard na ginawa ko. Kaya medyo, kumbaga, yung The One natin ay talagang pinagtiyagaan talaga na gawin, pinaghirapan, pinag-isipan. Hindi yan basta. Actually, hindi lahat ang nakaka-graduate. Di ba parang eskwelahan? Parang eskwelahan yan. Alam niyo ba yun? Yes, may graduation. Alam niyo ba yung parang eskwelahan? Hindi lahat ng pumasa matalino. Agree? Tama? Hindi lahat ng pumasa. Di ba minsan may nakikita kayo dyan sa labas? Ay, gumraduate na to. Gumraduate sa eskwelahan. Tapos sabihin, di mo to ang bobo. Nakagraduate ba to? Nakuha nyo, may makukomment yung iba. Dito, 2 pag nag-enroll ka. Pwedeng natuto ka lang, pero iba yung speaker. Yung speaker talagang, kumbaga, 3 na nga yun, inobserbahan ko. Every time na magpe-present, may mga first timer rin, walang tanong eh. Kasi halos, very well said, kumbaga napakinggan nila, malinaw na sa kanila. Yung pag-iisipan na lang nila, mag-join eh. Pero may script na rin doon. Kompleto na yun. Lahat yun. Kumbaga, pinalansya na namin yan. Kaya, yung lahat ng batch 1, 2, 3, iniino ko muna yan. Pinilter muna. Kumbaga, parang in-evaluate ko kung sino yung talagang pwedeng gawing next speaker. Diba? Pwede naman alam lang nila yung presentation, pero hindi sila yung talagang sabihin mong recognized as graduate ng, kumbaga, ng Speakers Bureau. May Speakers Bureau na binubuo kami. Yung lahat ng mga graduate nun. Ibang title. Saka may reward yun. May mga reward yun. Meron niyang exclusive na polo shirt sa akin para pag nagtotalk sila, sila. Di ba? So, enroll na po kaming 3. Saka may mga may mga
Kagaya nito, this coming July, meron akong pabanding sa kanila. Merong swimming banding training kami. Yeah. Di ba? Sa lahat ng academy student natin. Yung mga ganun. Yung mga binibigyan mo sila ng nararapat na reward para sa kanila. Yeah. Kasi pinaghirapan nila eh. Ha? Hindi, pag sila sa Pinas. Diyan kasi pwede ganun eh. Pag dumating yung time, pwede natin gawin promo yan. Ano ba naman yung pag nag-diamond tayo? Dali na lang eh. Yeah. Di ba? Ayun. So, question. May tanong, nabanggit niyo po kanina yung 3 to 5 years. May tanong si Coach Ira about yung mga pwede nating i-look forward. So, yeah. Ano po sa tingin niyo, Coach, yung pwede natin ma-look forward dun sa in Live Good, sa current affiliates, tsaka sa mga hindi pa affiliates pero interesado? Kasi alam ko may Live Good 2.0 po na sinasabi. Ano po kayang ma-look forward natin dyan? Actually, ano lang naman eh. Sabihan natin, pag tinignan mo kasi talaga si Live Good, pwede kasi siyang pwede kasi siyang, alam mo yung talagang long term. Kaya doon sa mga bago, papasok pa lang at gagawin to. Long term kasi. Sabi ko sa inyo, pinag-aralan namin to. Yung nakikita namin sa ginagawa right now ni Live Good, na innovation na 2.0, paano pa lang yan, introduction lang nila yan. Papunta tayo doon sa sabi nga natin biggest picture na yung global. Pag minarket mo to, hindi na mahirap. Kung ngayon kasi, ngayon mo sisimulan ko ba, ngayon ka palang mag-join o yung mga kaka-join pa lang natin na affiliate, guys, isa lang tip ko sa inyo. Alam niyo yung parang pre-selling condo na mas mura mo to mabibili at mas mahal mo tong mabebenta. So dito sa kay Live Good, nasa timing at pioneering ka. Ngayon, dumating man yung time na halos lahat ng country meron ng mga center o mga hub na may mga product availability na sila, mas madali na. Pero magiging masarap lang sa'yo yan pag dumating yung time na yon na may malaki kang organization. Kasi kung ngayon sisimulan mo to at palalaki mo yung organization mo, pararamihin mo yung subscriber mo, yung subscription mo, sabi nga nila, the more na marami nagsasubscribe sa'yo, pag sila pa lang ang bumili at gumamit ng product, lalo na pag magbibilihan, lalo yan pag malapit na eh. Tama? Edi mas malaki pwede mong kitain. Mas malaki yung income na pwede mong ma-receive. Na without selling the product, without, sabi nga natin na, kumbaga walang maintenance product tayo, pero pwede kang kumita. Yun yung maganda kay Live Good. Diba? Hindi lang nila na-appreciate right now. Kasi parang kala nila si Live Good is very bare pa lang. No. Actually, naka-equip na siya eh. Global lang nga design ni Live Good eh. Kung i-compare mo sa mga, dito sa atin sa Pilipinas, yung mga networking na matagal na at nagsisimula, walang platform na global. Name it, kung ano yung company sa Pilipinas na merong platform na global. Wala. Lahat yan, naka-ride on lang yan. Lahat yan, nagbabaka sakali pa lang. Wala pang legitimacy yan o yung legalities na talagang sila ay pang-global. Si Live Good kasi naka-ano na siya eh. Naka-dropshipping yung platform. That's why, any point sa buong mundo, pwedeng mabagsakan ng product, malagyan ng product. Wala siya ng ganun. Yung ibang company. Tanging si Live Good lang. Kaya kung titingnan nyo, ano yung future o ano yung nag-aantay sa inyo dito kay Live Good, yung biggest why nyo, nandito na. Andito yung big dreams mo. Di ba? Bakit mo gagawin? Because yung biggest why mo at saka yung big dreams mo, nandito. Di ba? Sa totoo lang, kaya ka naman mag-Live Good, kaya ka magsasubscribe para saan? Sa income at sa health. Yes. Kaya nga, di ba, health is wealth. Yeah. Ako, honestly, tinest ko si Live Good. Tinest ko yan. Kasi nung nadinig ko sa video, without selling the product, without buying the product, pwede kang magka-income. Sinubukan ko po yan. Tiniis ko yung sarili ko 1 taon. Hindi ako bumili. Hindi rin ako nagbebenta. Nahiya na lang ako kasi milyon na kinita ko.
Bumili ako ng isang, nahiya lang ako, totoo lang. Alam ng grupo ko yan. Sabi niya, Fly, yung order ka na. Nahiya na ako eh. Kasi isipin mo, diamond na ako, hindi pa ako. Ang tagal ko ng diamond, hindi ako na-order talaga. Hindi ako nag-try ng product. Ang binili kong product, yung international pa para walang shipping fee. Free shipping. Di ba? Tapos, yung produkto, hindi ko inaral. Sabi ko, hala, ano kaya maganda? Nakita ko, para sa cardio. Tinesting ko lang una, yung super red. Kasi hindi ko pa alam gamitin yung iba eh. Super red lang. Alam mo yung super red, isang scoop lang. After 3 to 4 days, na-experience ng grupo, kasi magkakasama kami madalas eh. Pag matutulog, magkakasama kami. Sabi nila, Fly, hindi ka na naghihilik Dati kasi, unahan silang matulog. Dapat mauna, totoo yan. Dapat maunahan nila ako matulog kasi pag ako nauna, hindi sila makakatulog. Kasi siyempre yung pago, ang lakas ko ng hilik. Parang yung hilik ko kumakatok sa kabilang kwarto. Ganun ako maghilik. Alam mo, 3 to 4 days lang, nawala. Alam mo, tinuloy-tuloy ko, hindi na ako naghihilik ni right now. Kaya nga, tinambakan ko yung sarili ko ng super red. Tapos, iniinom ko yung factor 4 para nga sa, sa cholesterol ko. Then, tsaka yung vitamin D. Tapos, sa gabi naman yung magnesium. Magnesium, yan. Ayan ang iniinom ko. So, alam mo, hanggang ngayon, hindi pa rin ako nagbebenta. Hindi ako nagbebenta. Pang personal use lang. Masaya na ako. Ano mo sinasabi ko sa kanila, hindi kita bebentahan. Kung gusto mo makatipid, mag-join ka. Kasi ayoko kitang bentahan, masakit sa kalooban ko, tutubuan kita, para walang tubo, mag-join ka. Up to 75% discount. Di ba? Nare-recruit ko tuloy. Hindi ako nagbebenta. Yeah. Ganun yung strategy na ginagawa. Huwag ka nang umorder sa akin. Kasi pag umorder ka pa, sinend ko sa iyo yung retail site, may kita pa ako dyan eh. Ayokong kumita sa iyo. Ito yung membership para kumita ka. Para libre ang panggamit mo. Talaga, pag kumikita ka dyan, yung pang tinikita mo, pwede yung panbili, libre. Yeah. Diba? Ganun ko sila may mindset. Natutuwa sila. Hindi na sila lumalayo sa akin kasi hindi ko sila binibentahan. Tama? Kasi minsan may ganun eh. Ate, pag lumapit ka, bibentahan, diba? Pangalawa, uutangan ka. Sige nga, patry yung product mo. Ay, ayoko na ng ganun. Alam nyo, sa totoo lang, milyon ang nawala sa akin dahil sa product. Alam mo yung hiniram? Umorder, tapos di binayaran, saka na lang daw pag effective. Sabi ko, patay. Oh my God. Ngayon, subukan na lang umorder. Pag hindi effective, hindi sa akin nila sasoli. Okay? Live good. Live good. Diba? Ganun ka ganda. Saan ka pa maghahanap ng ganung company na may money back guarantee? Diba? Kaya, yun ang nag-aabang na future sa kanila dito kay Live Good. Bakit mo kailangan seryosoin? Bakit mo kailangan gawin? Simple lang. Para sa'yo at sa pamilya mo pa lang. Solve ka na. Yes. Diba? Ganun siya kaganda. Bakit ka pa magdadalawang isip? Kung para sa'yo naman. Sabi mo nga, mas importante yung sarili mo. Mas kailangan mo yan. Mas kailangan ka ng pamilya mo. Kasi pag humina ka, sino magbibigay sa kanila? Kaya dapat palakasin mo yung sarili mo. Patibayin mo yan. Yeah, kung mahal mo talaga pamilya mo, dapat ikaw mismo pinalaga mo sarili. Kasi ikaw ang bubuhay sa kanila. Tama? Ikaw ang aalalay sa pamilya mo. Kaya huwag mo silang iwan. Mentor guys. Yeah. Gusto ko rin magtanong about dyan. Sige, tanong lang. Marami. Sa aming mga nasa mga OFW. Kasi halos tatlo kami nasa ibang bansa. Wala kami sa Pilipinas. Ano yung masasabi mo? Bakit namin kailangan si Live Good? Ito lang. Alam nyo, ito don't get me wrong kasi ako, di ba, galing na rin ako sa iba-ibang bansa. Hindi ako nakapagtrabaho sa iba-ibang bansa. Tagal ko sa Dubai, 2 buwan, wala na akong ginawa doon, kundi mag-train. Kasi pinapadala ko ng company, wala naman akong choice. Punta ako sa Hong Kong, Singapore, Brunei, Abu Dhabi. So lahat yan, nagtitrain lang ako, namamasyal at saka nagtitrain. Yun lang ginagawa ko kasi libre naman lahat Yun ang masarap. Nakakapamasyal ka na, libre pa. Di ba? Alam mo, nag-interview ako ng mga kababayan natin, OFW, sa iba-ibang bansa. Lagi ko nadidinig ito. Ito ito personal na lang Kumbaga disclaimer. Personal experience ko to
Nagtanong ako sa kanila, siyempre ako, hindi naman ako basta bumanat ng training. Inalam ko yung culture. Siyempre, pag nagko-cross ka ng country, alamin mo yung culture nila. Tinanong ko sa kanila doon. Sabi ko, ano yung reason ba't ka nandito? Kasi, lagi ko nababalitaan niya. Lahat ng mga Pilipino sa ibang bansa, ang goal niyan, makauwi ng Pinas. Tama, mali? Tama. Tama, di ba? Kasi mahal daw nila ang Pilipinas, mahal, andito yung pamilya nila. Yes. Pero pag nasa Pilipinas naman, gustong-gusto nasa abroad. Hindi ko maintindihan eh. Ano ba talaga? Totoo yan, natanong ko lang sa kanila yon. Sabi niya, yes, upline. Matanong ko lang, ilang taon ka na rito? Merong 5 years, may 10 years, may 15 years, may 20 years, may 30 years. Second reason, sabi niya, upline, para kasi sa pamilya ko, bakit kami nag-i-stay dito? Kasi nandito na rin yung pamilya namin. So, na-enjoy na nila. Pero, bottom line pa rin, is because of the family. Tama? Matindi kasi yan eh. Ako, ang sa akin, kadalasan ng mga Pinoy, gusto makaipon sa ibang bansa. That's why bakit sila nag-abroad. Tama ba? Gusto nyo makaipon eh. Ito gawin nyo para makaipon kayo. Napakababait kasi ng mga kababayan natin Pinoy. Sobrang. Alam natin yung ugali niyang mga Pinoy eh. Sobrang, giver. Alam mo yun, minsan, napansin ko kasi yan eh. Yung sobrang yung schedule nila, yung trabaho nila, halos wala na silang pahinga. Alam mo, na-experience ko yan nung nagtitraining ako sa labas. Tinitrain ko sila. Minsan 8 oras na kami magkakakwentuhan. Sabi ko, kain tayo. Hindi, okay lang kami, busog pa kami. 8 oras na tayo, busog pa rin kayo. Tinitibig pala nila yung pera para sa pamilya nila. Sabi ko, mali. Inisip mo kagad yung pamilya mo, bakit hindi mo inisip yung sarili mo? Paano ka makakatulong kung ikaw wala? Alam mo, naging mindset ng mga yon. Sabi ko sa kanila, bakit di mo kasi bigyan ng pagkakakitaan ng mga kamag-anak mo sa Pilipinas? Instead na magpadala ka, buwan-buwan, bakit di mo bigyan ng pagkakakitaan? We work as a team. Paano? Nasa abroad ka. Online lang tayo eh. Hanapin mo lahat ng kamag-anak mo gusto mong tulungan. I-chat mo. Paliwanag natin to. Tulungan sila na nasa Pilipinas, tulungan sila na nasa abroad. Kayong nasa abroad, tulungan nyo, bigyan nyo ng puhunan. Hayaan nyo sila mag-work. Para pag kumita sila, hindi na sila hihingi sa'yo. Good point. Tama? O ano mangyayari sa'yo ngayon pag hindi na sa'yo nahingi? Makakaipon ka. Makakapag-decide ka sa gusto mong pagbabago. Ang hirap mag-decide ng ganyan na sila binibit-bit mo. Sa totoo lang. Pero pag ikaw na yung nakaipon ka na ng personal mo at nakita mo sila na kumikita na dito, pwede ka magsimula ng kahit anong gusto mo. Ngayon, pwede mo sabihin sa sarili mo, wala ka pang choice. No. You have a choice. Take a chance to make a change. Uy, gusto ko yan. Paborito ko yan. Tama, di ba? Hindi magbabago yan nang wala kang, hindi, kailangan mong mamili. Hindi pwedeng wala kang pagpipilian. Meron, ayaw mo lang gawin. Takot ka masaktan sila? No. Takot kang masaktan, hindi sila. Ikaw ang nasasaktan pag nakikita mo silang ganyan. Kaya lang ikaw pa rin ang nahihirapan pag nakikita mo silang ganyan. Make a decision na sa tingin mong makakatulong ka. Sabi nga, di ba, huwag mong bigyan ng isda, tulungan mo o turuan mo kung paano mangisda. I-insist mo sa kanila na kailangan nilang malaman at gawin to para makatulong ka sa kanila. Kasi gusto nga nila, ikaw nandyan kay. Tinutulak ka nga dyan eh. Kasi kailangan kanila. Kasi may magpapadala. Subukan mo. Pag kumikita yan dito sa Pilipinas, dahil pinigyan mo ng puhunan, pagpapasalamat sa iyo niya ng walang hanggan. Bakit? Kasi nabago mo buhay nila. Pero pag binigyan mo lang ng padalayan buwan-buwan, tinawid mo lang ang buhay nila. Hindi mo binago. Tinawid mo lang. Tama, sinurvive mo lang yung buhay nila. Pero hindi mo sila natulungan. Di ba? Magkaiba yan. Kaya, kung paano nyo kakausapin yung mga nasa abroad, ganyan lang ang sabihin nyo. Tama? Bakit di natin tulungan ng pamilya natin para tayo mismo makaangat? Ang hirap niyan, inaangat mo sila, daming pabigat niyan. Hindi naman isa lang yan. Hindi naman dalawa lang yan. Paano kung 5 yan?
Paano mo bibitbitin yan? Kaya bagsak na balikat mo, nakakasakit ka na, hindi ka pa pwedeng umabsent. Tama ba? Ang galing. Ang So, galing lang mentor. make a decision. Kasi ako nag-decide lang din ako na inalis ko lang yung mga bagahe ko sa buhay. Hindi naman totally kinalimutan. Set aside lang muna. Diyan ka lang. Hindi ka naman makakatulong eh. Kunin mo yung mga makakatulong. Ilayo ang hindi makakatulong. Yung ayaw, ilayo. Yung gusto, ilapit sa'yo. Ganun kasimple. That's a decision na pwede mong gawin sa buhay. Hanapin mo yung gusto magpatulong sa'yo at kailangan ka. Alam mo, naging lesson sa akin yan. Sabi nga ng isang mag-mentor sa akin. Di ba, minsan lalo pagkapatid, umihingi. Tama, di ba? May tinatawag kasi tayong psychological wallet. Sa utak natin. Alam niyo ba yung may psychological wallet tayo? Gusto ko marinig yan. The word psychological wallet, yan. Arnold, magkanong pera sa bulsa mo na safe ka? Yung komportable ka? Magkano? Sa isang araw? Sa'yo, oo. Kunyari, yung halimbawa, meron kang pera sa bulsa na magkano? Yung parang pili mo pag pumunta ka sa mall, maglakad ka, confident ka. Magkano? Dito siguro pag may $100, so mga 4,000 pesos. Sa bulsa. Sabi natin, may $100 ka. O ngayon, pag ikaw ngayon meron kang $200, anong gagawin mo? Kasi comfort zone mo lang, $100. Yung another $100, hindi mo alam eh. Andiyan na yung marami kang bibilin. Tama? O ngayon, dahil, kasi $100 lang naman, okay ka na matira eh. May comfort zone. May ano ka na. Kampante ka na rito eh. Kaya yung another 100, may sale. Biling ko, bakit? May sobra naman ako. May 100 pa naman ako matitira eh. So, hindi ka nakakaipon. Tama? Kasi yung psychological wallet mo, yun lang yan. Tapos, tingnan mo ang gagawin mo ganito. Para makasave ka, lakihan mo psychological wallet mo. Sa tingin mo, magkano savings ang gusto mo? Naku, malaki-laki. Sige, sabihin mo lang para makatulong ako sa'yo. $100,000 siguro. $100,000. Savings savings. What if meron ka ng $50,000? Yung kapatid mo nanghiram ng $5,000, pahiramin mo hindi? Kung yung totoong sagot, Totoo. O pag pinahiram mo, mababawasan. Tama? Kasi alam mo sa sarili mo, may pera ka. Pero hindi sobra. Ang psychological wallet mo is 100,000. Kulang pa yun eh. Ba't ka magpapahiram? Nakuha mo yung point? Nakuha ka. For example ako, ang goal ko, kailangan meron akong 10 million sa savings. Ngayon, kung meron ako naipon na 5 million para sa akin, at may nanghihiram sa akin na kamag-anak ko, kapatid ko, 50,000, hindi ko pahiramin. Bakit? Tol, kulang pa pera ko eh. Ang goal ko kasi 10 million. Hindi naman niya alam na goal mo 10 million eh. Tol, wala pa eh. Kulang pa yung pera ko eh. Alam mo yung para maging safe ako sa sarili ko dahil may goal ako, tatapusin ko muna yun. Pag may sumobra, saka ako magpapahiram. Nakaka? Yeah. Kasi, yung psychological wallet natin, akala natin kasi, yung ka na. Hindi. Kailangan maglagay ka ng ng frame mo. Kasi pwede ka tumanggi sa kanila. Kasi hindi ka makakaipon ng goal mo hanggat binibigay mo sa kanila. Binabawasan mo ng binabawasan. Pag may sobra ka na, saka ka na magpanghiram. Di ba? Ganun ka dapat. Ako, pag may nanghiram ngayon, wala eh. Mayroon akong payables kasi. Yung laki na ng kinikita mo. Oo eh. Pasok sa payables eh. Paano gagawin ko? Di ako naman na may utang. Ayoko magka-utang. Ikaw nga nangungutang sa akin eh. Ako ayoko mangutang. Get my point? Ang gusto ko yun kasi lalo maraming mga OFW dyan nag-isip takol dyan. Yes. Takot ka na natablahin ka ng kamag-anak mo. No. Tandaan mo, lahat tayo may kanya-kanyang payables.
Bakit niya iaasa sa'yo yung payables niya? Correct. Hindi mo obligation yun. Responsibility niya yun. Yeah. Alam mo, sabi nga nun, alam mo, yung kuya ko, ganun din eh. Nangihiram eh. Sabi nung nagkukod sa akin, konsentidor ka kasi. Paano ka makakaipon? Kinukonsinti mo siya. Hindi mo siya tinuturuan. Nasasanay eh. O, ikaw ngayon ang nawawalan. O pag dalawa na kayo nawalan, sa kanino kayo lalapit dalawa? Yun nga. Doon ako natakot. Yun Isipin nga. mo, pag ako nawalan, kanino kami lalapit? Dalawa na kami ngayon maghahanap ng lalapitan at nagkakapitan. Tama? Yeah. Hindi masama na kumbaga hindi masama na hindi ka tumulong. But ang point, tama ba na tulungan mo? O baka mamaya kinukonsente mo na lang. But again, doon mo ipapasok ngayon si Ribco. May opportunity na bago pa mangyari yan, gawin mo na to. Nabibigyan mo sila ng magandang alam. Parang pwede mo nga sabihin, gusto ko kasi makita nyo to, gusto ko gawin nyo to, kasi ayoko umabot kayo sa point na lalapit kayo kasi kailangan nyo. This time, pagtrabaho nyo to, para hindi na dumating tayo sa punto na lalapit kayo para manghiram. Tutulungan ko kayo ngayon, pero trabahuhin nyo. Pag kumita ka, may madudukot ka na. Hindi ka na kailangan lumapit sa akin. Kasi ayoko nang antayin na hayaan kong lalapit ka lang sa akin dahil wala kang madukot. Ngayon, uunahan ko na yung future mo. Tama. According sa future. Kayo bang tatlo, alam niyo na yung future nyo? Hindi. Hala? Hindi nyo alam. I mean, like, yung future nyo, alam niyo na, hindi pa? Yung future na binubuo ko sa mind ko, alam ko na. Hindi, yung future mo, alam mo na, hindi pa? Pero yung future talagang future, hindi. Hindi. Ikaw, Ma'am Sigrid, alam mo na yung future mo? Hindi rin? Siyempre, di ba, yung future na spiritual. Go in mind. Lahat tayo, siyempre, pupunta doon. Hindi. Alam mo, sabi nga nila, wala naman daw nakakalam ng future ng isang tao. Tama, mali? Agree kayo? Okay, sige. Kung agree kayo, okay lang mabigyan ko kayo ng tip. Sige po. Para sa inyo to. Kailangan para sa inyo. Gusto nyo makita? Gusto nyo malaman ng future nyo? Gusto nyo malaman? Gusto nyo makita? Sure kayo? Hindi kayo natatakot? Alam mo, ang katotohanan, sadyang masakit yan. Totoo. Ang katotohanan, masakit. Bibigyan ko kayo ng guide. Kung gusto nyo makita ang future nyo, bibigyan ko kayo ng guide. Ginamit ko rin to sa sarili ko to. Okay. Eto pag walang basehan, huwag nyo paniwalaan. Ulitin ko pag walang basehan, huwag nyo paniwalaan. Kayo magsasabi sa akin kung totoo o hindi. Kayo nakakaalam Hindi naman ako Ready na kayo? Ready na kayo? Okay. Eto kung gusto mong malaman, kung gusto mong makita, gusto mong makita yung future mo, eto yung gagawin nyo. Tingnan mo daw kung ano yung present mo. Kung ano ko daw ngayon, yan daw ang future mo. Paano nangyari yun? Ito mo papaliwanag ko sa inyo. Paano nangyari yan? Balikan ko lang last year. Yung decision mo last year, nag-decide ka last year kung anong gagawin mo, yan ba yung resulta ngayon? Nag-decide ka last year ng decision mo kung anong gagawin mo, yan ka ngayon. Tama, mali? Tama. Tama, di ba? Kung ano yung decision mo last year, ay, ito yung gusto kong gawin. Ito, yan ka na ngayon. Tama, mali? Tama. Correct. Tama ba? Ngayon. Ngayon, pag hindi ka masaya, sabi nga, pag hindi ka masaya, yan. Wala kang babaguhin. Wala kang babaguhin, itutuloy mo lang the following year. Sa tingin mo kaya, kung wala kang babaguhin, ano kaya resulta mo kung wala kang babaguhin? Tutuloy mo lang kung ano yung ginagawa mo. Ganun pa din. The same pa rin. Kung ano ka ngayon, yan ang future mo. Kung wala kang babaguhin, walang magbabago. Kung wala kang idadagdag, walang madadagdag. Kaya kung ikaw ay happy ka na sa resulta mo right now, huwag mo munang baguhin. Kontento ka naman pala Pero pag di ka na masaya, this is a perfect time to make a change. Yan. Di ba? Ang galing. Ang galing na. Ganun lang siya kasimple. Natakot naman ako sa sinasabi yung future Ma'am Sigrid, ba't di ka matatakot? Kung yung tipong
Halimbawa, yung audience natin right now, alam niya problema niya ngayong pera. By next year, yan nakagad ulit problema niya, pera. Bakit? Wala naman dinagdag, walang binago. O di, next year, kahit balikan ko yan next week, next month, next year, problema niyan, pera pa rin. Kaya yung iimbitahan nyo, kung ngayon pa lang, problema ay pera, kahit balikan mo yan next year, yun pa rin ang problema niya, pan-join pa rin sa'yo. Tama? Tama. May point? Di ba? So, hindi kayo agree dun sa pag mag-join walang pera, pero gustong-gusto, tapos papaluwalan mo ng pang-join, hindi maganda yan. Hindi, ma'am. Bakit di niya nakikita yung future niya na kaya niyang kumita? Bakit siya takot manghiram sa iba? Bakit sa'yo? Ikaw na nga tutulong. Ikaw pa rin ang magpe-present, tapos siya kikita? Wala lalabas. Aba, pinangako mo. Sana kamag-anak mo na lang yung ginanon mo. Ayun nga. Oh, di ba? Sabi, yun nga. Huwag mo rin siya puhunanan. Huwag mo na sila lagyan puhunan. Hindi mo sila kawalan. Kawalan ka nila. Di ba? Nandito ka na eh. Sila lang ang mawawalan, di naman ikaw. Di ba? Ang galing. Galing. Yan na talaga ang may alam. At iba din pag diamond leader ang kausap natin. Oo nga. I mean, like, Iba. yung mga ano lang, based lang sa experience. Yeah. Based lang sa experience lang naman. Yung mga nakausap natin in the past 3 weeks, si Coach Mike Marcelo, si Coach James Areno, at si Hunter Rex Campanya. Grabe. So, grabe talaga. Walang tayo ng wisdom today. Parang naubusan kayo ng tanong. Okay, maubusan ng tanong. Pero Hunter Rex, usually yung podcast namin tumatakbo ng mga 1 hour. 1 hour. Ngayon, 2 hours na. Parang ayaw nyo na yata. Intro pa lang to Kala ko intro pa lang tayo. Intro pa lang. No? So, pero kasi inisip namin yung time sa Pinas. And, okay lang. Hindi naman ako napupuyat kasi ito pa lang, ngayon pala ako nagsisimula eh. Dito talaga yung oras ko eh. Pasok si Coach. Hanggang 4 hours pala tayo. tayo. Pasok, kaya ko mag 2 hours. Yan. Coaches, may mga tanong pa kayo, Coach. Baka may tanong. Yung mga audience natin, baka may tanong. Pwede kayo magtanong. Sige, magtanong lang po yan. May sagot po ako. Nami-miss ko na itanong sa mga guests natin to eh. Yung naalala niyo yung tanong natin dati. Ano yung pan-negative, Ira? Ano yung hindi mo dapat gawin kay Live Good? Hindi pala. Paano na nga yung Coach? Bakit hindi mo kailangan gawin si Live Good? Gawin si Live Good. Bakit hindi mo kailangan gawin si Live Good? Bakit wag niyong gawin si Live Good dahil. Wag niyong gawin si Live Good dahil. Ano yung mga reason nila bakit hindi nila gagawin si Live Good? Isa lang. Isa lang ang sagot. Wag mong gawin si Live Good kung kontento ka na sa buhay. Yun lang. Kasi kung bibigyan pa nila ng iba excuses yan, sometimes ang lagi kong nakikita sa kanila, based on experience, kaya hindi naman nag-join, kontento na sa buhay. Alam mo yun? Tayo kasi nakakakita sa kanila. Minsan alam mo yung kakilalang ini-invite mo, kapos na kapos sa pera. Pero ayaw gawin si Live Good. Isa lang ibig sabihin, kontento na kasi siya doon. Sanay na siya doon. Di ba? Bigyan ko kayo ng isang magandang kwento. Gusto niyo bang kwenta? Sige po. Related dyan sa tinanong nyo. Yung bakit hindi niya gagawin. Ito yung kwento na yan. Merong isang mag-amo, isang aso. Yung amo niya, kumbaga may alagang aso. Ngayon, merong isang kapitbahay to na nag-oobserba doon sa mag-among aso. So, nakita niya ngayon, tuwing umaga, yung mag-amo nandoon sa terrace. Tapos nasa tabi yung aso. Tapos yung aso ginagawa, umiiyak. Dinobserbahan niya, sabi niya, siguro masama ugali ng among lalaki. Kasi yung aso, umiiyak sa tabi, hindi man lang inaan. Kinabukasan, ganun uli yung senaryo. Katabi uli, habang nagkakape yung matanda, tapos yung aso niya, nandoon sa tabi niya, umiiyak. Tapos, inulit, hanggang dumating sa 1 linggo, hindi na siya nakatiis. Pinuntahan niya na yung matanda, kinausap niya na. Sabi niya, Sir, yung aso mo, 1 linggo na akong dumadaan sa harap ng bahay mo. Lagi ko nakikita, umiiyak. Bakit hindi mo, patahimikin? Ba't siya naiyak? Hindi mo pinapakain? Ang dami sinabi ng lalaki.
Dami niya observation. Di ba? Sabi niya, gusto niya kasi nandiyan sa tabi ko. Bakit ito naiyak kung gusto lang sa tabi mo? Ewan ko bakit. Basta naiyak siya eh. Tuwing nandiyan siya sa tabi ko, naiyak siya. Inobserbahan niya ngayon. Tinignan niya. Yung aso, nung inalis, nakita may pako. May pako. Doon sa sahig. Ngayon, yung aso, tuwing tumatabi doon sa tabi ng upuan, natutusok. Natutusok ng pako. Ikaw, subukan kitang tusukin kita ng pako. Iiyak ka, hindi? Siyempre, iiyak, di ba? Ngayon, sabi nung kasi gusto niya sa dyan, nandyan siya. Kumbaga, kahit nasasaktan na siya, basta gusto niya, nasa tabi ko siya. Ibig sabihin nun, may comfort zone yung aso. Kahit minsan, nahihirapan na, minsan, nasasaktan na, ayaw pang umalis. Reklamo na rin. Di nga nagre-reklamo, di ba? Ibig sabihin lang yan, sa mga tao na, minsan, ikaw yung nahihirapan na sa ginagawa mo, nahihirapan ka na. Di ba? Pero ayaw pa rin umalis eh. Ayaw pa rin try si Live Good. Hindi natin alam. Baka sanay lang siya na nasasaktan pa sila. Yeah. Tama? May mga ganun tao. Yung aso nga natagalan eh. Sila pa kaya. Kaya minsan tatanungin mo, ilan taon ka na sa ginagawa mo? Tapos araw-araw ka rin nagre-reklamo. Di ba? Dapat di ka na nagre-reklamo kasi tagal mo nang ginagawa yan. Nagre-reklamo ka pa rin. Kasi bakit? Big comfort zone. Kasi yun lang yung alam niya na sa tingin niya na makakapagpabago sa buhay. Kaya ayaw niya. Takot. Di ba? Yeah. Live Good, anong ikakatakot mo? Sa halagang 3,000, hindi mo ikakahirap. Hindi masasanla bayat lupa mo, hindi masasanla sasakyan mo rito, no. Pero pwede ka magkabayat lupa, pwede ka magkasakyan. Pwede mabago ang buhay mo. Tama? Ganun siya. Mentorex, may gusto akong itanong dyan. Sige, may gusto ako sagot sa'yo. Ano yung kasi kaming tatlo ni Coach Ira at si Coach Jillian, kakilala kami sa isang negosyo in the past. Actually, kasama rin namin sila, Coach Mike Marcelo doon. Pero hindi kami magkakilala. Nagkataon lang na nalaman namin na pare-pares kami ng pinanggalingan. Yung negosyo na yun, medyo mahal. High ticket, kung tawagin yan. Sabihin mo na yung price. Pero nakita namin marami pa rin ang kumakapit kahit hindi na sila kumikita. Kailan nila pwedeng sabihin, tama na to? At kailangan ko nang ihinto to? Or kailangan ba nilang ihinto yun at subukan yung iba? Actually, ano yan? Hindi pa lang nila nakikita yung opportunity na pwedeng makatawid sa kanila. Ako, tingnan niyo po ako. Yun nangyari lang sa akin, basic ko sa experience ko. Hinahataw ko yung isang company, si One of T. Kasi doon, nung bumalik ako sa network, yun yung tinrabaho ko, One of T. So, hinahataw ko si One of T, in 3 months time, nakabuo ng grupo. Pero hindi ganun kalaki kinita ko. Pero nung nakita ko si Live Good, nung pinakita sa akin yung video na panood ko, sabi ko, matalino naman ako sa math. Sabi ko, nag-decide ako sa sarili ko. Isipin mo, 4,000 ang entry, 200 direct referral. May nakita ko, 3,000 ang entry, 1,500 ang direct referral. Sabi ko, math yan. Parehas na trabaho, pero magkaiba kita. Dito malaki, dito maliit. Tama? Doon ako nag-decide. Baka hindi pa lang nila nakikita na kailangan na nila mag-decide. Ayaw na nilang tingnan. Umaasa pa. May ganun kasi. Iba-iba kasi ugali ng bawat isa. Minsan may gustong patunayan. Pero wala namang ginagawang aksyon. Wala na silang strategy ang ibang ginagawa. Di ba? Pag alam mo yung isang bagay na sumagad ka na sa limit mo at taon na binibilang, kailangan mong mag-decide. Tandaan nyo, walang forever. Tama? Walang forever. Forever living now, na wala. Hindi pa. Wala pa. Meron pa yun. Matibay yun. Pero hindi lang natin masabing forever yun. Hindi pa natin masabi kasi hindi pa naman natatapos. Okay. Di ba? So, ibig sabihin, lahat may hangganan.
Yung araw nga sumisikat, lumulubog eh. Yeah. Pero sisikat uli yan. So, ibig sabihin, ganun din ang buhay natin. Ano yung journey natin? Ano yung purpose natin? Bakit nangyayari sa atin to? Lahat yan, may kanya-kanyang purpose yan. Ako, bakit ko nakita si Live Good? May purpose. Kasi ako yung tao pagod na eh. Nung sinabi ko nga na kaya ako nag-decide, dahil sa 22 years ko sa industriya ng networking, kumita ako ng milyon. Pero milyon-milyon ang binenta kong produkto. Nung nakita ko si Live Good na kahit na wala ko ibenta, pero pwede ako kumita ng milyon, sabi ko gagawin ko yan. Natakot ako doon sa may gagawin ako, magbebenta ako. Tamo nga, hanggang ngayon, isang produkto, wala pa akong binenta. Pero diamond, no? Ang galing. Pero $70,000 earning. Ang ganita, 70. Di ba? Parang, hindi, ano na, 75 eh. Nung kinumpute ko. Nadagdagan na pala. Pwede na, ano? Pwede, pangkape. Susi ka diba? Yeah. So, yan yung pwede natin kasing gawin sa buhay natin. Hayaan natin sila mag-decide. Huwag tayo ang magdi-decision para sa kanila. Pero, make sure na ipakita mo yung opportunity sa kanila, tapikin lang. Sumama o hindi, okay lang. Ang importante, natap mo sila. Oo. Mahirap yung hindi mo sabihan. Alam mo ba ang pinakamasakit dito sa lahat? Nagyagawin natin tayong mga taga-Live Good. Alam mo pinakamasakit? Hindi yung taong in-invite mo na hindi nag-join. Hindi yun masakit. Alam mo kung ano masakit? Yung taong pinoprospect mo sa iba nag-join. Yun ang napakasakit. Pinoprospect ko to eh. Kaya lang wala akong time para sa schedule sa kanya. Ang sakit. Tapos nag-diamond. Prospect mo, nag-diamond. Ako, Diyos ko po, sasabihin mo sa akin. Sa bunutan kita eh. Di ba? Yun ang pinakamasakit. Yung makita mo, yung prospect mo na hindi mo in-approach, nag-diamond sa ibang grupo. Pero yung kinausap mo na hindi mag-join, hindi masakit yun. Kahit best friend, hindi masakit yun. Kahit kamaga, hindi masakit yun. Ang masakit yung pinaprospect mo sa mind mo na hindi mo nagawa ng action na makausap kasi sabi mo, busy ka. Yung pa naman yung makakapagpabago sa buhay mo, yung pagiging busy mo. Yung pala dapat. Sayang. Diba? Kaya, galing. Totoo yan. Yung mga tao kasi minsan ayaw nila yung lalo na yung mga kababayan natin sa ibang bansa. Hindi naman lahat. Pero sila na ayaw nila yung negosyo na nagme-message ng mga kaibigan, mga kilala. Pero gusto nila magnegosyo. Kaya hindi ko maintindihan bakit ayaw mo mag-message kung gusto mo, yun, parang. Alam mo, lahat pag sinabi mong negosyo is all about sales. Yeah. Wala akong nakitang negosyo na hindi ka nagbenta. Kaya nga negosyo, nagbebenta yun. Connecting people. Hindi pwedeng hindi ka kukonek. Napakaloko naman nila na parang sabihin nila, gusto ko magnegosyo pero ayoko magbenta. Di ba? Pwede yung Live Good. Pwede kay Live Good. Marami kasi hindi lang product binibenta natin. Marami yung nadadala dun sa side na parang nasabihin, dito sa negosyo to, hindi mo kailangang mangulit ng kaibigan, makakilala. Kaya gusto nila yung idea na, gusto ko magnegosyo eh. Pero, ayoko nang nag-message sa mga kaibigan. Pero, yun. Tapos pagdating doon, mahal pala yung negosyo. Tapos, yun. Pwede mo naman silang pasalihin. Pwede naman. Ganito gagawin mo. Sabihin mo sa kanila, sige, ganito lang. Ayaw mo mag-message, di ba? O bigyan mo ako ng 3 tao, natuturuan ko mag-message. Hindi ikaw, yung 3 kakilala mo, na tuturuan ko mag-message. O 3 leg niya yun. O di pwede siya ma-promote na diamond. Di ba? Third party approach yun. Third party. Ako ngayon ang ginagawa ko, pag ayaw sumali, alam ko, i-explain ko na ayaw sumali talaga kasi reason niya wala siyang pera. O sige, huwag ka nang mag-join. Okay lang ba bigyan kita ng pera? Kasi wala siyang pera eh. Bibigyan ko siyang pera. Bibigyan kita 1,000, kada isang i-recommend mo sa akin. Na pag sumali yun, napasali ko yun, may 1,000 ka sa akin. Di ba 1,500 ang kita ko? O di may 500 ako, di ako naganap ng tao. Siya ngayon ang nagbibigay sa akin ng market. Okay na. Di ba? Smart.
You work smart na. Siyempre, pera na yan eh. Pag pera na pinag-uusapan, pera na gagalaw dyan, hindi na ikaw. Yung kakilala mo, gustong kumita, yung pera lang niya pagaganahin niya. O, sabihin mo, yung 3 yun, paghahanapin lang natin. Bigyan mo ng tag-1,000. Yan mo sila maghanap. Total naman, may team na tutulong para mag-present. May Zoom meeting tayo lagi, everyday. Doon niya lang ipapasok. Sabi mo, tusan mo, doon umatin. Kasi antay mo yung income mo. Kasi bigagalaw na sa'yo eh. Di ba? Pero ginamit mo, yung connection pa rin niya. Yeah. Hindi ikaw ang nagbigay sa kanya ng tao. Yung binigyan kanya ng 3, natuturuan mo lang gawin. Yung dapat na gagawin niya. Parang yan, nagdami ka lang ng dami account. Na walang effort. Yeah. Sa mga kakilala namin na ayaw mag-live good, pero gusto kumita. Pwede. Lahat yan may paraan. Depende lang sa katwira nila ko. Sabi nga nila, ang ina-apply ko kasi na law, mayroon akong ginagamit na yung the law of universe. Alam niyo ba yung mga law of universe? Yung the law of attraction, law of vibration, law of sowing and reaping, law of giving and receiving. Yung sa akin, the law of opposite. Pag sinabi kasing law of opposite, lahat ng negative, meron niyang positive. So yung negative na kausap ko, may positive ako sasabihin sa kanya. Di ba? So, doon ko sila dinadivert. Kung ano yung kaya nila, yun ang binibigay ko sa kanya. Sige, hindi mo kaya yan. Ito ba kaya mo? Pero bibigyan kita ng ganito. Parang siya na rin yung inutusan ko mag-network, hindi ako. Di ba? Kasi ang kailangan ko, yung market niya. Hindi naman siya talaga kailangan ko yung market niya. Pag nakapasok yung market niya magpuproduce ng maraming tao. Hindi naman siya. Connection niya yun. Di ba? Ayos. Same lang naman eh. Sumali sa iyo ang tao o hindi, tingnan mo na referral. May mapapaisip yan eh. Ba't magbibigay ng referral? Di sasali ako para kumita ako. Yun, sumali ka na. Ipupush pa niya yung sarili niya. Hindi mo kailangan i-push siya. Maraming ganung technique. Dalawa po opposite yan. Yeah. Try to intindihin niyo yung tanong. Andun din yung sagot. Yung negative, twist into positive. Mabilis siya. Kahit basta lahat ng tanong nila may sagot na positive yan. Huwag ka mag-worry. Di ba? So, yan. Sa mga nakakapanood, may paglalagyan po tayo sa Live Good. Marami ba tayong viewers? Marami tayong viewers? Mga 10, mga nasa 10 din. 10 million. Okay. Napakaswerte. Napakaswerte naman nila at napakinggan nila itong gantong kwentuhan. Pero marami po kasi ang viewers natin na hindi makapanood ng live. Pero nagsishare at nanonood sa replay kasi yung time zone natin. Okay. Ganun po ang nangyayari sa mare-replay pala ito, no? Replay automatic yung replay. Tapos napapanood din tayo sa Facebook and YouTube. Hala? Ayan. Baka ma-discover ako ng ABS-CBN yan dito. Yeah, ready ka na kasi marami ka ng TV guesting yan sigurado. And yun, coaches I and Tigrid, ano po ang mga takeaways bago natin tuloy magpasalamat at magpaalam sa ating mentor Rex at sa mga viewers natin. So, Coach I? Aking takeaway ko lang is, ano ba? Ang dami, pero pinaka nagustuhan ko ngayong yung last sinabi ni Coach Rex na kapag may binigay sa yung negative, pasukan mo ng another positive para, alam mo yun, hindi, kasi nga sa buhay ngayon, kapag negative, edi, ano na mangyayari sa'yo, diba? So, always think ng positive and always move forward. Kasi kung, yun nga, nasa bottom ka na, anything na next move is always to go up. So, yes. Ayos. Ako naman, hindi ko makakalimutan yung future na sinabi niya. So, future natin is your present. Is your present. So, yun lang ang gawin nating motivation ng Coach Rex, no? Motivation. Kung ano ba yung gusto mo maging future, yun yung gawin mo ngayon. Saka, Ma'am Sigrid, sa future na yun. Ma'am, hindi mo pwedeng baguhin ang future sa future. Ang future, binabago yan sa present. Gusto ko yan. Yung sasabihin mo sa lang. Sa tao, di ba? Paano mo babaguhin sa future yan? Magsisimula ka pa lang.
So, yun yung present mo. Pagdating mo sa future, present mo yun. Saka ka pala mag-start, hindi, aabangan mo uli yun. Kaya hahaba lang yan. Kaya ang future, binabago yan sa present, hindi sa future. Ako naman, so mali yung saka na lang, gano'n, no? Oo. Ngayon na. Dapat naman na. Act now, sabi nga nila. Ako naman, pinaka-favorite kong part yung yung psychological wallet. Doon ako medyo naanohan talaga. Na tama naman. Kasi hindi naman alam ng mga tao kung nasan ka ngayon eh. Unless sinasabi mo talaga, pinapakita mo yung bank account mo, di ba? Account mo. Kung alam nilang may pera, alam mo sa sarili mo na may pera ka. Pero kung alam mo sa sarili mo kung ano talaga yung sitwasyon mo, tapos pinipilit mo pang mag-provide or magpahiram or alam mo yun, tapos ikaw din naman yung nalalagay sa alanganin. So, tama, yung psychological wallet na yan, hindi na yung mawala sa isip. And, Mentor Rex, bago namin natuloy ang bitawan kasi nasa 2-hour marks na tayo. Breaking the record, nakikipagkwentuhan lang ako sa inyo eh. Kwentuhan lang talaga tayo sa podcast. At welcome, hopefully makabalik ka sa amin ng mas madalas. Pero ano po yung gusto nyong iwanan ngayon sa mga nanonood, sa mga hindi bumitaw, at sa mga makakapanood sa replay? Ano yung gusto nyong... last word ko sa kanila, make a big decision sa buhay nila. Ito yung big decision na gagawin mo. Sabi nga, pag ginawa mo si Live Good, your life will never be the same. May iba talaga. Kung iba yung personality mo, iba yung pagkatao mo, iba rin yung result na pwede mong makuha. Kasi nga, iba yan eh. Iba yan. Kumbaga, pag ikaw ang nag-decide, ikaw lang makakapagpabago sa buhay mo, hindi ibang tao. Ikaw. Kaya, kung magdidesisyon ka, ikaw yun, hindi kami. Kahit sabihin namin maganda si Live Good, kung hindi ka nagdi-decide para sa gawin ito, hindi namin mababago. At hindi ka rin magbabago. Tama? Pero kung sa tingin mo, kailangan mo kami, lumapit ka. Pero kung sa tingin mo, kailangan ka namin, hindi. Kasi alam nyo bakit? Ang dali ni Live Good. Gawin mo to o hindi, kami, tuloy lang. Kasi madali lang naman eh. Di ba? Pero kung kailangan mo kami, tutulungan ka namin. Okay? So, yun lang. Kaya kung magdi-decide kayo... Hopefully, marami kayo natunan, Kaya kung magdi-decide kayo, nandiyan ang mga link namin. Visit nyo lang yan na may papanood kayong short video. At message nyo kami sa aming mga social media accounts para mabalikan namin kayo. And or mag-comment kayo dito na interested. So para isa-isay namin yung mga comments nyo. So maraming salamat. It's been a pleasure na makasama ka namin sa screen, Mentor Rex. At mahihain kasi ako eh. Kaya hanggang dito lang ako. Mga ganitong pagkakataon ay talagang pinapalagaan namin. And hopefully, mapanood din namin yung may narinig kami na parang gusto nyong gumawa rin ng version nyo ng podcast. Ewan ko kung sila, ano pala yan? Sila Coach Mike. James, yan. So, saan magkaroon din ng mga ibang version ng podcast para mas marami yung mga tao na mas pagkakataong ma-inspire at maisip nila kung bakit talaga nila kailangan ng good sa buhay nila. So, thank you so much again. Okay, thank you din sa pag-invite niyo. Huwag mo na pong bababa agad kasi si Coach Sigrid may picture taking after live. Okay. Thank you so much sa lahat ng mga viewers, sa mga hindi bumitaw at sa mga kapanood sa live and sa replay. Yan, thank you so much and feel free to share sa mga pages niyo para maka-inspire pa tayo na mas maraming tao. So, thank you so much and see you again next time. Bye-bye. Thank you.